Ate Nora, ano? Huwag mong sabihin sasama ka na naman dyan sa mga kaibigan mo. Ate, tinatawag ka na nga nilang social climber kapag nakatalikod ka. Sasama ka pa rin? Tanong ng kanyang kapatid na si Amy na halatang nag-aalala sa kanya. Tumayo si Nora ng maayos pagkatapos niyang suotin ang kanyang heels. Ayokong magmukmuk dito dahil ang broken-hearted ako. Gusto kong lumabas. Saka, mabait naman si Lena. Kaibigan ko yon. Saka sabi, nandun daw si Owen. Pinamiwa nga siya ng kanyang kapatid. At ano, Ate Nora, maghahabol ka na naman? Nagmumukha ka ng desperada, ate. Napairap naman siya. Ano naman? Mahal ko si Owen. Isa pa, siya lang ang nakikita ko sa future ko. Mayaman siya at gwapo. Hindi pwedeng makahanap siya ng iba. Gusto kong makipagbalikan. Alam kong may pag-asa pa kami. Alam mo namang gusto kong mag-asawa ng mayaman, 'di ba? At si Owen ang perfect na lalaki para sa akin. Kaya sisikapin ko na magkabalikan kami. Napailing na lang ang kapatid ni Nora. Hindi naman siya mukhang pera. Ang gusto niya lang, guminhawa ang buhay. Pagod na siyang kumayod ng kumayod. Gusto niya na lang ng mayamang lalaki na willing maging provider. At siya, pangarap lang talaga ni Nora na maging housewife ng mayamang lalaki, maging ina sa mga anak nila, at maging mabuti, mapagmahal, at maalagang asawa. Yun lang naman ang gusto niya. Yun lang, wala naman sigurong masama roon. Maya-maya ay nakarating na si Nora sa high-end bar kung saan nagpa-party ang mga mayayaman. Nakatitig si Nora sa mga ilaw ng party na parang nagiging malambot na bilog sa paningin niya, habang mahigpit ang hawak niya sa kalahating basong alak. Sabi ko sa'yo, huwag kang uminom ng ganyan kabilis. Bulong ni Lena sa kanya at marahang hinawakan ng siko niya. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, bes. Sagot ni Nora habang nakangiti. Party naman to, diba? Dapat ayos ako. Salamat sa pag-imbita sa akin sa party mo. Kahit dukha akong nilalang at ayaw sa akin ng iba mong kaibigan. Natawa naman si Lena. Of course, hindi ka pwedeng mawala dito dahil kaibigan kita. Lahat sila nandyan pero ikaw, safe space kita, Nora. Kaya hindi ka pwedeng mawala sa birthday ko. Napangiti na lang siya. Gayunpaman, hindi siya ayos ng gabing iyon. Matagal na siyang hindi naging ayos mula nung iniwan siya ni Owen para sa isang babae na mas sexy at mas maganda sa kanya. Alam niyang niloko siya, pero hindi niya talaga kayang pakawalan si Owen. Pakiramdam niya kasi wala nang sino mang papatol sa kanya na mayaman katulad din ni Owen. Lumakad siya patungo sa hallway papunta sa banyo at sa ex-boyfriend niya. Magaan ang ngiti nito habang kasama ang bago nitong girlfriend. Umiwas siya ng tingin dahil naabutan niyang naghahalikan pa ang mga ito. Kumunot ang noon niya. Kailangan niya bang maging ganoon ka-wild para balikan siya ni Owen? Alam niya rin kasi na kaya nakipaghiwalay si Owen dahil hindi niya maibigay ng buo ang kanyang sarili. Kahit na nakikisama siya sa mga kaibigan niya, hindi kaso ang ganoon. Conservative pa rin siya. Gusto niya muna ng kasal bago ibigay kay Owen ang sarili. Pero paano sila ikakasal kung nakipaghiwalay sa kanya? Sign ba yun para isuko na lang ang mga prinsipyo niya? Owen, yung ex mo, sabi ng girlfriend ni Owen. Uy, Nora! Tawag ni Owen na para lang silang matagal ng magkaibigan. Anong ginagawa mo rito? Akala ko ba ayaw mo ng mga ganitong party? Ayoko nga, sagot ni Nora habang mahina ang boses. Nandito ako para kay Lena. Well, ayos. Good to see you. Tumango lang si Nora at tumalikod. Hindi niya mapagkatiwalaan ang sarili na magsalita pa. Nanginginig ang kanyang mga kamay at parang may dugundong sa mga tenga niya. Tumakbo siya palabas at binuksan ang pinto. Hinampas siya ng malamig na hangin at parang bahagyang natauhan sa mga kahibangan. Ang syunga mo? Bulong ni Nora sa sarili. Syunga na pumunta. Syunga na umasa. Syunga na hanggang ngayon may pakailam pa rin. Bumukas muli ang pinto sa likuran niya. Baka gusto mong uminom muna ng tubig bago tumalon dyan at magpakamatay. Pumihit siya at nakita niya si Fred. Hindi ako magpapakamatay. Mahina naman itong tumawa. Parang tatalon ka na sa sobrang selos mo kanina.
Si Fred ang matalik na kaibigan ni Owen. Tahimik, malalim ang mga mata at nakakatakot kung minsan. Halos hindi niya kilala dahil minsan lang sumama sa party na ganoon. 3 pangungusap lang siguro ang naibahagi nila sa loob ng 2 taong relasyon nila ni Owen. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit sila nag-uusap ngayon. Anong kailangan mo? Tanong niya. Sumandal si Fred sa railings. Wala, akala ko lang kasi iiyak ka na. Susuka o tatalo na rito. Natawa si Nora ng bahagya. Kahit mukha akong desperada, mahal ko naman ang buhay ko, no? Lumingon ito sa kanya. Iba ka pala kapag wala si Owen. Huwag ka nang makapagbalikan. Best friend ko siya pero hindi ko gusto na babaero siya. Huwag mo na lang ibaba ang sarili mo. Marami pang iba dyan. Mas siseryoso sa'yo. Duda si Nora kung may mahahanap pa siya na katulad ni Owen. Sino ang papatol sa kanya na isang mahirap lamang? Tahimik silang tumayo roon. Hinipan ng hangin ang buhok niya sa mukha. Wala na siyang pakialam ayusin. Kailangan ko nang umuwi. Mahina niyang sabi. Hindi ka pwedeng magmaneho. Napairap naman si Nora. Wala akong dalang sasakyan. Dukha lang ako. Mukha bang may sasakyan ako? Bus lang ang sasakyan ko. Sige, ihahatid na lang kita. Pauwi na rin naman ako. Alok ni Fred sa kanya. Marahan siyang tumango. Kaya lang, napaupo siya habang bumabalik sa loob. Nadula siya ng bahagya, pero agad siyang sinalo ni Fred. Ingat! Paalala ng binata. Dumaan sila sa gitna ng masikip na dance floor. Iwas tingin si Nora sa lahat. Ramdam niyang nakatingin na naman si Owen, pero hindi na siya lumingon. Sa labas, mas malamig pa ang simoy ng hangin. Nagsisisi tuloy siyang nagsuot pa siya ng tube dress. Tahimik ang naging biyahe. Nakatingin si Nora sa bintana. Pinapanood ang mga ilaw sa kalsada na parang watercolor sa salamin. Mabait ka. Bulong niya kalaunan. Tumawa naman si Fred. Hindi ako mabait. Pagdating nila sa apartment, agad siyang nagpasalamat kay Fred. Nang makapasok, sumalampak na agad siya sa sofa. Sa dami ng mga hindi magagandang nangyari ngayong gabi, kailangan niya naman sigurong magpahinga. Pero paano siya magpapahinga kung sunod-sunod naman ang problema? Hello? Sagot ni Nora sa tawag. Si Miss De La Cruz po ba to? Malamig, ngunit mahinahong boses na tanong sa kanya. Si Dr. Ramos to mula sa St. Augustine Medical. May kinalaman ito sa mama mo. Natigilan si Nora. Ayos lang po ba siya? Stable siya ngayon pero ikinalulungkot kong sabihin na lumalala ang kondisyon niya. Ayon sa mga scan, may malubhang pagbabara. Kailangan po nating operahan agad. Operahan? Ulit ni Nora at hindi makapaniwala. Opo, kung hindi po agad maagapan, lubhang bababa ang tsansa niyang mabuhay sa mga susunod na araw. Parang umikot ang mundo ni Nora. Kung may operasyon, kailangan niya ng malaking pera. May sakit sa bato ang kanyang ina. Hindi sila mayaman, pero ayaw ni Nora na sukuan ito. Hindi pa sila handa ni Amy na mawala ito. Umupo siya sa bus stop at itinukod ang ulo sa mga kamay. Kalalabas lang niya mula sa trabaho. Pagod na pagod at yon ang kanyang maririnig na balita. Susubukan niyang umutang kay Lena pero sobrang nahihiya na rin naman siya sa dami ng ipinautang nito. Hindi naman ito ang mapera kundi ang mga magulang nito. Kaya nakakahiya rin na humingi ng pabor mula sa kanyang kaibigan. Nakatitig si Nora sa mensaheng nasa basag niyang cellphone screen. May racket, madaling pera, 10,000 kada gabi. Yun ang laman ng mensahe ng dati niyang kaibigan. Galing din kay Jade, dati niyang kaklase. Nilunok niya ang namuong laway. Hindi niya alam kung tama pa bang desisyon ang kanyang ginagawa. Ate, may bigas pa ba? Sigaw ni Amy mula sa kusina. Meron, sagot ni Nora, pilit tinatago ang panginginig ng boses. Pinakailalim na estante, katabi ng noodles. Bumalik si Nora sa mensahe. Pumasok sa isip niya ang payat na pisngi ng kanyang ina. Ang makinang umuugong sa tabi nito at ang tawag ng doktor kagabi. Hindi na pwedeng ipagpaliban ng operasyon. Kailangan na yon bago mag-Biyernes. Kundi, kumirot ang puso ni Nora. Hindi siya mananayaw. Halos hindi niya alam kung paano gumalaw ng hindi mukhang pusit na nilalanta. At ang mga
party girl, hindi lang sayo ang trabaho. Lahat, alam yon. Pero malaki ang kita, kaya alam niyang kakagat siya. Kaya natagpuan na lang niya ang kanyang sarili na nasa isang lugar kung nasaan ang mga mayayaman. Habang paakyat sa elevator, pakiramdam niya ay parang walang katapusan ng biyahe. Pinilit niyang hindi manginig pagpasok sa suite. Sa loob, amoy pabango, tawanan at kalansing ng mga baso. Ang mga babaeng nakamaskara ay umiikot sa pagitan ng mga lalaking nakakurbata. Mabagal at mapanuksong tugtog, lasang yaman at desperasyon ng hangin. Bago ka? Tanong ng isang babaeng matangkad, may confidence, naka-gold mask at heels na kailan may hindi kakayanin ni Nora. Oo, ako si Clea. Sagot ni Nora gamit ang kanyang alias. Iniabot nito ang isang silver mask at baso ng champagne. Ngumiti ka lang, konting indak. Gusto nila pag nahihiya ka. Walang pilitan, maliban na lang kung gusto mo ng malaking tip. Tumaas ang mga balahibo ni Nora, pero tumango pa rin siya. Lumakad siya papasok sa kwarto na para bang pumapasok sa lungga ng leon. Lumapit ang unang lalaki malapit sa sulok, halatang lasing na at may tama na talaga. Kabado ka yata, Clea, sabi pa nito. First night? Tumango si Nora at pilit ngumiti. Nakakatuwa, sabi pa ng lalaki. Halika rito, hindi ako nangangagat. Kumilos ang kamay nito papunta sa bewang ni Nora. Umatras siya. Sasayaw lang ako, sir. Nang pumunta siya ron, willing na siyang ibigay ang kanyang katawan. Gayunpaman, hindi niya talaga kaya. Hinawakan pa lang siya. Nanginginig na agad siya sa takot. Ganun ba? Tumawa ang lalaki. Sige nga, sayawan mo ako, sweetheart. Tinalikuran ni Nora ang lalaki habang mabilis ang tibok ng puso niya. Pilit gumagalaw ayon sa tugtog. Mabigat ang mga binti niya. Masyado ang sikip ng damit, makati ang maskara. Sinundan pa rin siya ng lalaki. Natigilan siya nang napansin si Owen na tumatawa malapit sa DJ pero hindi siya tiningnan nito. Nakatayo roon ang ex niya, may hawak na inumin, hanggang sa aksidenteng nahulog ang kanyang maskara. Natigilan ang lahat, ramdam na ramdam niyang tingin ng mga tao, lalo na ang ex-boyfriend niyang si Owen. At ang ngisi nito ay may halong pangahamak. Nora, tingnan mo nga naman, naging pokpok ka na pala. Mapanoy ang tumawa si Owen at mahinang nagmura. Akala mo kung sinong conservative. Ganito ka pala. Parang may nabasag sa loob niya. Umatras siya at parang may umuugong sa kanyang mga tenga. Sige nga, sayaw ka nga. Inabot ni Owen ang pulso niya at galit na galit. Bitiwan mo siya. Malamig na boses ang nagpatigil sa lahat. Napakurap si Nora. Si Fred yun. Nakatayo ito sa tabi ni Owen. Nakatikom ang kamao at nakaigting ang mga panga. Titig nito ay malamig at puno ng galit. Knight in shining armor ka na ngayon, Fred. Asar ni Owen. Huwag kang magpaka-ignorante. Alam mo kung bakit siya nandito. At kinikwento ko na ayaw bumigay nitong babaeng to sa akin. Yun naman pala, pok-pok. Hindi sumagot si Fred. Sa halip, sinuntok nito ang sariling best friend. Mabilis ang lahat at nagkagulo ang mga kasama nila. Umatras ang ulo ni Owen, tumalsik ang inumin at halatang nahilo. Napasigaw ang mga tao. Bumagsak si Owen sa mesa at nabasag ang mga baso. Lumapit muli si Fred pero agad silang sinunggaban ng mga kasama. Tama na! Sigaw ng isa. Inalis ni Fred ang kamay ng isa sa braso niya at tumingin kay Nora. Tara na! Hindi pa rin makapaniwala. Pinayagan siya nitong isot ang jacket sa balikat niya. Dinampot ni Fred ang mga gamit niya at mabilis siyang inalalayan palabas. Tahimik sila hanggang makarating sa labas. Mahigpit ang yakap ni Nora sa jacket. Ngayon lang niya napansin, nanginginig ang mga kamay niya dahil sa mga nangyayari. Okay ka lang ba? Tanong ni Fred. Napatawa siya at parang hindi niya alam kung anong emosyon doon. Mukha ba akong okay? Walang sagot. Tumingin si Nora sa binata. Bakit ka nandun? Bakit mo ako ipinagtanggol sa ex-boyfriend ko? Mag-best friend kayo, hindi ba? Sumagot naman ito. May nagayang kaibigan. Hindi ko alam na ganong klaseng party. Hindi ko alam na nandun ka.
At kahit best friend ko siya, kapag may binastos na babae, hindi ko mapigilang hindi mangialam. Nora, anong nangyari? Naniniwala ako na hindi ka ganito. Tumingin siya sa malayo. Unang subo ko pa lang to. May sakit si mama. Malala. Kailangan ng operasyon. Trinay ko ng lahat. Loan, racket, dagdag trabaho. Wala pa rin. Ubus na oras ko. Hindi mo dapat kailangan gawin to. Napailing si Fred. Akala mo ba gusto ko? Singhal niya habang namamaos ang boses. Gusto ko ba yung mapahiya ako sa harap niya? Sa harap mo? Pero wala na lang talaga akong choice. Hindi mo naman ako kilala. Kaibigan ka lang ng ex ko. Kaibigan ko noon. Pagkatapos ng gabing to, ewan ko kung kaibigan pa rin ako ng baliw na yon. Kaibigan ko siya pero hindi ko tinotolerate ang bastos sa babae na katulad niya. Huminga ng malalim si Fred. Gusto mo munang umupo? Inom ng tubig. Hindi siya sumagot, pero nang iabot nito ang kamay niya, tinanggap niya yon. Nauwi sila sa isang 24-hour convenience store, 2 kanto lang ang layo. Nakatitig si Nora sa hamog sa baso at tulala pa rin sa mga nangyari. Hindi mo kailangang ikwento ang lahat, ani Fred. Pero nandito lang ako kung kailangan mo ng kasama at kausap. Tumingin siya rito at kalmado ang itsura. Halatang handang makinig ng walang panghuhusga. Kaya nagsalita siya tungkol sa kanyang ina, sa operasyon, sa mga utang na parang amag na paulit-ulit bumabalik kahit anong kayod. Tungkol kay Amy, sa sirang sapatos pang eskwela, sa gutom, sa takot, sa pagkapahiya hanggang sa maubos ang natitirang dangal. Siguro, iniisip mong nakakadiri ako, natatawang tanong ni Nora. Umiling naman si Fred. Hindi. Napatingin si Nora rito. Hindi? Sa tingin ko, desperado ka. Kalmadong sagot ng binata. At kapag desperado ang tao, gumagawa ng imposibleng desisyon. Wala kang sinaktan, Nora. Sinubukan mo lang mabuhay at iligtas ang buhay ng mama mo. Bumuka ang bibig ni Nora pero walang lumabas na tunog. Hindi nito sinabi yon para patahanin siya. Parang sinasabi ni Fred, yon ay dahil totoo. At sa kung anong dahilan, mas lalo niyang gustong umiyak dahil doon. Bumaling pabalik sa bintana si Fred at napabuntong hininga. Hindi ko sana to sasabihin ngayong gabi. Napakunot ang noon ni Nora. Anong sasabihin? Kinusot ni Fred ang mga palad nito, parang naghahanda bago hawakan ng isang marupok na bagay. May alok ako sa'yo. Napakislot si Nora. Alok? Bahagyang natawa si Fred. Medyo weird na alok. Masyado na siyang pagod para malito pero kinalabutan pa rin siya sa pagkausisa. Anong klaseng alok? Humarap si Fred sa kanya. Kailangan kong magpakasal. Napanganga si Nora. Ano? Kailangan kong magpakasal para makuhang mana mula sa lolo ko. Nasa will niya yon. Lumang paniniwala. Akala niya ang kasal ay tanda ng pagiging responsable. Tumaas ang kilay ni Nora. So, gusto mong ako ang pakasalan mo? Oo, sagot nito ng derechahan. Sa papel lang, walang strings, walang obligasyon. Legal na ayos lang. Napapikit si Nora. Seryoso ka ba? Hindi ba't may girlfriend ka? Seryoso ako. Umiwas ito ng tingin at huminga ng malalim. At wala na kami ni Grace, kaya maghahanap ako ng iba. Kapag pumayag ka, tutulungan kita sa mga problema mo. Natawa siya ng mahina at wala ng lakas. Kakakita mo lang sa akin habang halos hubot-hubad ng pinagtatawan ng lahat. Iniligtas mo ako habang basang-basa ng kahihiyan at ngayon gusto mong pakasalan ako? Hindi ngumiti si Fred. Kasi alam ko kung anong nakita ng mga tao ron. At ayokong yun ang huling imahe nila sa'yo. Hindi ikaw yun. Hindi siya nakasagot. Sasagutin ko ang lahat ng gastusin sa ospital. Patuloy ni Fred. Ang operasyon ng nanay mo, ang pag-aaral ng kapatid mo, lahat
Bibigyan kita ng maayos na tirahan, maayos na buhay. Hindi mo na kailangang magsayaw sa harap ng estranghero o mamuhay sa barya-barya. Kapalit ng garalgal na tanong ni Nora. Magpanggap tayo mag-asawa sa loob ng 6 na taon. Sagot ni Fred. Sapat na para makuha at mapanatili ko ang mana ayon sa kondisyon ng mga abogado. Bakit 6 na taon? Yun ang minimum para hindi ituring na peke. Sinigurado ko na. Tinitigan ni Nora ang binata. Pilit hinahanap kung isa ba yung patibong. May bahagi kay Nora na hindi naniniwala. Pero may bahagi rin na hindi na alintana. Mamamatay na ang kanyang ina kapag hindi siya nakagawa ng paraan. Kailangan siya ng kapatid niya. Wala ng direksyon ng buhay niya. At heto, isang lalaki. Tahimik, matatag, parang batong hindi natitinag ang nag-aalok ng isang bagay na hindi niya kailanman maisip. At heto ang isang lalaki, tahimik, matatag, parang batong hindi natitinag ang nag-aalok ng isang bagay na hindi niya kailanman naisip. Bakit ako, Fred? Mahina niyang tanong. Pwede ka namang pumili ng kahit sino, mas maganda, mas marangal. Tinitigan siya nito. Dahil alam kong hindi mo ako hihinga ng higit sa kaya kong ibigay. At dahil sa kabila ng lahat, may natitira ka pa ring dangal. At nare-respeto ko yun. Hindi siya dapat naaantig, pero naantig talaga si Nora. Lumayo siya ng tingin at pinigilang lumuha. Sobrang kabaliwan nito. Tumango si Fred. Sinabi mo pa. Napakagatlabi si Nora. Sigurado ka bang may lusot ako pagkatapos ng 6 na taon? Sigurado, makakalaya ka. At nasa maayos ka ng kalagayan. Sa ibang bansa kita pakakasalan para madali sa atin ang divorce. Pagbibigay assurance ng binata sa kanya. May labanan sa dibdib niya. Dangal laban sa pangangailangan. Takot laban sa pangarap. Sa wakas, ibinulong niya ang kanyang sagot. Sige, magpapakasal ako sa'yo. At sa isang iglap, nagbago ang buong buhay ni Nora sa paraang hindi niya kailanman inakala na posible pala. Nagpakasal nga sila ni Fred. Okay naman ang asawa niya. Pero ang nanay ni Fred, hindi ganon. Ramdam ni Nora na ayaw nito sa kanya. Parang komportable ka na, sabi ng mother-in-law niya noong unang umaga ni Nora sa mansyon. Tinitingnan siya na para bang ipis sa baso ng mamahaling alak. Mukhang palaging nakakakit ang mga babaeng tulad mo kapag ginagamitan ng pang-aakit. Hindi ko maintindihan kung anong nagustuhan sa'yo ng anak ko. Yumuko lang noon si Nora, pagod at manhid para magtanggol sa sarili. Alam niyang gano'n ang itsura niya, isang walang-wala na biglang naging asawa ng isang pinakamayamang tagapagmana. Hindi siya nababagay kay Fred at hindi na rin niya pinilit na magkunwaring bagay sila. Kaya kumilo siya sa bahay at naging magalang hanggat kaya niya. Nagluluto ng almusal kahit walang kumakain. Pinaplansya ang mga suit ni Fred, ngumingiti sa mga charity event, naglalakad sa tabi ni Fred habang hawak ang braso nito. Ginagampanan ng papel ng mabuting asawa para sa mga magazine. Magkasama sila sa kwarto ni Fred, pero kahit isang beses, wala pa rin nangyari. Nung honeymoon nila, uminom lang sila noon at nagtawanan. Hanggang isang gabi, dumating si Grace. Basang-basa ito at desperado sa gate. Sumugod ang mga gwardya pero kumaway ang babae. Pakiusap. Sabihin niyo kay Fred na kailangan ko siyang makausap. Kilala niya ako. Sabihin niyo si Grace to. Mula sa likod ng kortina, pinanood ni Nora si Fred na lumabas ng bahay at huminto sa pintuan. Tumigil ang buong katawan nito nang makita ang babae. Sir! Tanong ng gwardya. Papapasukin po ba namin? Nanigas ang panga ni Fred. Hindi. Paalisin niyo. Natahimik si Grace. Humakbang ito pero hinarangan ng mga gwardya. Fred! Pakiusap! Makinig ka lang! Bakit ka nagpakasal sa iba? Pero tumalikod si Fred. Pumasok ulit sa bahay at hindi na lumingon pa. Bakit mo siya pinaalis? Tanong ni Nora. Ano ba talagang nangyari sa inyo? Sa palagay ko, may karapatan akong malaman. Umiiyak siya, nakikiusap.
Girlfriend ko siya dati. Sagot ni Fred ng diretso. Napakurap si Nora. Umupo si Fred ng diretso. Walang emosyon sa mukha nito, pero may bigat sa tinig. Mahigit 1 taon kaming magkasama. Huminto ito sa pagsasalita. Tapos, may nalaman ako. Ano? Na magkapatid kami. Half-sister ko pala siya. Sabi ni Fred at galit na galit ang mukha na para bang yon ang pinaka-nakakadiri at pinakamasakit na nangyari sa buhay nito. Nayanig ang mundo ni Nora. Sino ba naman ngang mag-aakala na makakarelasyon ni Fred ang half-sister? Gayunpaman, hindi naman ito intention iyon. Lumayo pa nga nang malamang magkapatid ang mga ito. Hindi umiwas si Fred. Anak siya sa labas ng tatay ko. Ayon sa kwento ng nanay niya nang magkasakit. May mga larawan, sulat, nasa birth certificate niya ang pangalan ng tatay ko. Hindi rin naman alam ni Grace, ni ako. Tinakpan ni Nora ang bibig gamit ang nanginginig na kamay. Kaya mo siya iniwan? Wala akong pagpipilian. Mahinahong sagot ni Fred. Nandidiri ako at paano na lang kapag nalaman niya yon. Guguho ang mundo ni Grace. Hindi lang ang nangyari kundi sa ibig sabihin nun. Hindi lang sa nangyari kundi sa ibig sabihin nun. May plano na kami nun. 1 buong buhay. Tapos, bigla na lang, nawasak ang lahat. Walang naisagot si Nora. Anong mangyayari ngayon? Mahina niyang tanong. Magpapatuloy tayo. Sagot ni Fred sa kanya. Ayon sa napagkasunduan. Marahan na lang siyang tumango. Bahagyang naaawa si Nora sa sinapit ni Fred. Kaya naman pala, porsigido itong madaliin ang kasal nila para itulak ang isang taong mahalaga dito. Isang gabi, pumasok siya sa opisina ni Fred. May dala siyang kape para rito. Nagpasalamat naman ito at ininom iyon. Wow, nakuha mo ang timpla na gusto ko. Mahinang sabi ni Fred. Hindi ko naman sinabi sa'yo. Hindi mo kailangang sabihin. Nakikita ko naman kasi. Nakangiting sabi ni Nora. Napayoko si Nora at may kung anong init ang dumaloy sa kanyang dibdib. Sa mga nakaraang linggo, napansin niyang maliliit na bagay. Gentleman at palaging nagbibigay ng regalo si Fred. Yun yata ang love language nito. Hindi lang siyang inaalagaan nito, kundi ang kanyang ina, pati na rin si Amy. Kaya pakiramdam ni Nora, sino bang hindi mahuhulog sa asawa niya? Akala niya kay Owen niya nakikita ang future niya, pero si Fred ang binigay sa kanya. Gayunpaman, pinuputol niya ang kahibangan, lalo na at may kasunduan sila. Hindi naman nila mahal ang isa't isa. Marunong ka palang magluto? Tanong ni Fred. Napangiti siya. Ano sa tingin mong ginagawa ko bago ako nakapangasawa ng isang mayamang katulad mo? Siyempre, marunong ako. Wala naman kaming katulong sa bahay. Tumawa si Fred. Ang dami mo palang talent. Sumulyap si Nora. Ikaw rin. Ang galing-galing mo sa negosyo ninyo. Kapag nakikita kitang nagtatrabaho, namamangha na lang ako. Habang kumakain, nag-usap sila. Hindi tungkol sa negosyo, reputasyon o pangalan ng pamilya, kundi tungkol sa pagkain at mga paborito nilang gawin. Halos mabilaukan si Fred sa pagtawa dahil sa mga kwento ni Nora. Pagsapit ng gabi, naroon pa rin sila sa mesa. Nang tumayo si Nora para magligpit, hinawakan ni Fred ang kanyang pulso. Hayaan mo na yan. Mahina nitong sabi. Tumingin siya sa kamay ni Fred at pagkatapos ay sa mga mata ng kanyang asawa. Sa unang pagkakataon, nakita niya roon ang takot. Hindi takot sa kanya, kundi sa pag-asa na baka nahuhulog na talaga sila sa isa't isa. Lumapit si Nora. Fred, nagulat na lang si Nora nang halikan siya ng kanyang asawa. Dahan-dahan at maingat na pagdampi ng mga labi. Ang kanilang mga kamay ay parang laging humihingi ng pahintulot. Hinaplo siya ni Fred na para bang maaari siyang maglaho. Niyakap ni Nora ang asawa na parang ngayon handa na siyang makita ng buo. Nagmamadali siyang hinila ni Fred paakyat sa kwarto nila. At nang makapasok, pareho silang nagkatitigan. Sa silaw ng ilaw ng kanilang kwarto, habang muling umuulan, naging totoo sila sa isa't isa. Hindi mga pangalan sa kontrata,
Hindi na mga maskara sa kasal, kundi Fred at Nora na sinusubukang magmahal bilang mag-asawa. Lumipas ang mga linggo na unang dumating ang mga pagsusuka sa umaga. Mahina noong una, tapos bigla na lang palagi. Isang umaga, nakayuko si Nora sa lababo habang nanginginig ang mga kamay. Lumapit si Fred mula sa likod at marahang hinaplos ang likod niya. Gusto mo na bang dalhin kita sa ospital? Parang buntis yata ako, Fred. Bulong ni Nora. Ilang sandali itong hindi nagsalita. Halatang nagulat sa kanyang sinabi. Kahit siya rin naman, may nangyayari sa kanila dahil sinusubukan na nilang i-work out ang marriage na yon. Pero hindi nila napag-usapan ang pagkakaroon ng anak. Tumingin si Fred sa kanya. Nangako akong poprotektahan ka. Kasama ron ang anak natin. Pero hindi mo to plinano. May pagdududa sa mga mata ni Nora. Hinaplos ni Fred ang buhok niya. Hindi. Hindi pa tayo sigurado sa lahat. Pero hindi ako lalayo rito. At sa mga salitang yon, parang hinihele ang puso ni Nora. Nagbago si Fred. Umuwi ito ng mas maaga. Kasama ito sa mga check-up. Hinahawakan ng kamay niya sa bawat ultrasound. Ipinarenovate ang isang guest room para sa kwarto ng anak nila. Parang bulaklak na unti-unting namumulaklak si Nora. Kapag may kakaibang hiling si Nora tulad ng sobrang asim na mangga, si Fred mismo ang nagmamaneho para bilhin iyon. Kapag umiiyak si Nora dahil sa isang TV commercial, tahimik siyang binibigyan ng tissue at yayakapin hanggang makatulog siya. Kahit na hindi niya kasundo ang kanyang mother-in-law, okay lang. Maalaga naman ang asawa niyang si Fred. Hanggang dumating ang gabi ng panganganak. Mahaba, masakit at nakabibingi para kay Nora. Pero nang marinig niya ang iyak, napaiyak na lang din si Nora sa ginhawa. Nandito na siya. Halos wala sa sarili na sabi ni Fred. Ang ganda ng anak natin. Pinangalanan nila ang bata na Carrie. Mula sa pangalan ng yumaong lola ni Nora. Binuhat ni Fred ang sanggol na para bang gawa ito sa liwanag. Poprotektahan kita. Kayong dalawa. Nakahiga si Nora at pagod na pinapanood ang mag-ama. Baka nga hindi yun pagkakamali. Baka ang pag-ibig hindi laging dumarating sa parang hindi inaasahan. Baka minsan dumarating yon ng dahan-dahan. Pero ang kasiyahang yon mukhang aalisin din sa kanya paglipas ng mga taon. May dalang mga test results si Grace. Nalaman niya kung bakit ako nakipaghiwalay nun. Ayon sa kanya, mali raw ang naunang resulta. Hindi ko raw siya kapatid. Saad ni Fred. Napakurap si Nora. Sigurado ka? Tumango si Fred. Nagpa-second opinion daw siya. Pati third, pareho lahat ng resulta. Nagkamali raw ang lab noon. Kaya lahat ng pinaniniwalaan mo tungkol sa relasyon nyo, kasinungalingan pala? Mahina, ngunit malinaw na sabi ni Nora. Ngayon lang siya tiningnan ni Fred. Hindi ko alam kung anong iisipin ko. At mas masakit pa yon kesa sa simpleng oo. Nang gabing yon, hindi humiga si Fred sa kama. Nakahiga si Nora sa gilid, nakatitig sa puwang na dati kinahihigaan ng asawa niya. Si Carrie ay payapang natutulog sa tabi niya, tila maliit na init sa gitna ng lamig, pero hindi sapat ang init ni Carrie para mapawi ang sakit sa dibdib ni Nora. Hindi siya hinawakan ni Fred mula nang bumalik si Grace, ni hindi na siya tinitingnan ng katulad noon. Laging malayo ang tingin nito at parang palaging nasa lugar na hindi niya maabot. Alam niya namang mahal na mahal nito si Grace at wala siyang laban doon. Lumipas ang mga araw, lalo pang ginagabi si Fred. Naging abala ito sa trabaho at kapag tinatanong ni Nora kung nakakain na ito, halos hindi na sumasagot. Paunti-unti itong nawawala, kasama ang mga bahagi ni Nora na nagmahal dito. Araw-araw kang wala sa bahay, sabi ni Nora. Napabuntong hininga si Fred habang inaalis ang suit. Trabaho lang. Kasama ba si Grace sa trabaho mo ngayon? Napahinto si Fred sa paghakbang. Nora, wag mo akong puputulin, sabi niya at mahigpit ang tinig. Hindi ka pwedeng matahimik ngayon. Hindi ko nakasalalay sa katahimikan mong lahat ng to.
Ang bahay na to, ang kasal na to, kung nandito ka pa ba o kung bumabalik ka na sa kanya. Kita sa mga mata ni Fred ang pagod at pagkalito. Lumapit si Nora habang nanginginig ang boses. Mahal mo pa ba siya? Ang katahimikan nito ang pinakamalakas na sagot. 1,000 posibilidad ang bumagsak sa dibdib ni Nora at hindi niya matanggap iyon. Lalong lumambig ang bahay. Umuuwing tahimik si Fred. Sa hapagkainan, wala silang imikan. Si Carrie lang ang bumubuo ng ingay para sa kanila. Kung gusto mong bumalik sa kanya, kalmadong sabi ni Nora nang hindi na siya makatiis. Hindi kita pipigilan. Napalingon si Fred at halatang nagulat. Hindi, pamilya ko na kayo. May anak na tayo, Nora. Sa halip na mapanatag, mas lalong gumuho ang mundo ni Nora. Hindi ito mananatili dahil mahal siya. Mananatili ito para lang sa anak nila. Nang gabing yon, hindi umuwi si Fred. At sa unang pagkakataon, hindi na ito hinintay pa ni Nora. At ang bawat kinakapitan ni Nora, mas lalo lang hihina sa pagdating ng isang trahedya. Masaya pa siya nang umaga nang ibinalita ni Fred na buntis ulit siya. Pakiramdam niya kasi may pag-asa pa ang marriage nila. Magiging 2 anak nila, kaya talagang mananatili na si Fred sa kanya. Subalit sinira yon ng isang taong walang ibang ginawa kundi ang pahirapan siya. Hindi naman sinadya ni Nora na mabitiwan ang isang vase ng kanyang mother-in-law. Sadyang nanginginig lang talaga ang kanyang mga kamay. Halos ipakain na lahat ng mura sa kanya. Napakapabaya mo! Sigaw ng kanyang mother-in-law. Pero siguro'y dapat na nating asahan yan mula sa isang mapansamantalang babae sa buhay ng anak ko. Hindi pa kayo mag-divorce? Nakakainis na nandito ka sa pamamahay ko. Yumuko si Nora upang pulutin ang mga bubog. Pinipilit huwag pansinin ang init na nanunubig sa kanyang mga mata. Ang pag-iisip kina Fred at Grace, ang mga ginagawa sa kanya ng mother-in-law niya, lahat nagsama-sama sa puso't isipan niya. Pakiramdam niya, anumang oras ay bibigay na lang siya. Dinutdot ng kanyang mother-in-law ang sentido niya. Baka nakakalimutan mong dala mo lang ang apelyido namin. Hindi mo yan pinaghirapan. Hinding-hindi ka magiging kapantay namin. Hinding-hindi ka magiging bahagi ng pamilyang ito. Doon naputol ang pagpipigil ni Nora. Binitiwan niyang hawak ng mga bubog at humakbang papalapit. Maaring hindi ako galing sa mundo niyo, pero hindi ako malupit. Hindi ako nag-asawa para lang yumaman. Pinaglaban ko ang bawat hibla ng respeto na natatanggap ko ngayon. Samantalang kayo, umaasa lang sa dangal na pinaghirapan ng iba. Malakas siyang sinampal ng kanyang mother-in-law. Walang hiya ka! At sa gitna ng kanilang mainit na pagtatalo, inabot siya nito. Isang tulak pero napaatras si Nora. Nasa tapat siya ng hagdan at nawala ng balanse. At namalaya niya na lang na nahulog siya sa hagdan. Nanlaki ang mga mata niya at nag-aalala sa baby na nasa kanyang sinapupunan. Bagamat makapal ang carpet, tumama ang kanyang ulo sa gilid ng mesa. May malay pa siya, pero hindi ulo ang masakit sa kanya. Isang malamig, matalim na sakit ang sumiklab sa kanyang tiyan. Napasinghap si Nora nang makitang duguan ang kanyang ibang parte ng katawan. Hindi. Sa ospital, tulala na lang si Nora. Nalaglag ang bata nang wala siyang nagawa. Napakurap si Nora. Hindi niya alam, parang may humawak na puwang sa kanyang dibdib. Hindi pagkabigla, hindi rin ganap na lungkot, kundi katahimikan, isang uri ng katahimikan na napakalalim. Dumating si Fred makalipas ang ilang sandali. Namumutla at may takot sa mga mata. Nora! Tiningnan ni Nora si Fred na hindi niya alam kung asawa niya pa ba. At saka siya tumingin sa ibang direksyon. Inabot ni Fred ang kanyang kamay. Hindi siya umatras, pero hindi rin siya kumapit. Magsalita ka naman, pakiusap ni Fred. Pero walang salitang lumabas sa mga labi ni Nora. Namamanhid na lang siya sa lahat. Sa bahay, gumagalaw si Nora na tila anino lang ng sarili. Inaalagaan niya pa rin si Carrie. Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw. Tumigil lang siya sa pagsasalita, sa paglaban, sa pagramdam ng sakit. Nora,
Sabi ni Fred isang gabi habang nakatayo sa paanan ng kama. Pakiusap, sabihin mo kung anong kailangan mo, anong nararamdaman mo. Walang ningning ang mga mata ni Nora. Gusto mong bumalik kay Grace, aminin mo na lang. Hindi siya ang dahilan kung bakit ako naging malayo. Sumigaw ng malakas si Nora. Ano? Dahil tiyak na hindi mo rin naman ako kasama, Fred. At ikaw, para kang yelo, Nora. Isinasarado mo ang sarili sa lahat na hindi mo ko matingnan. Akala mo ba madali to para sa akin? Nawala ang anak natin pero kasabay ka na lang ding nawala niya. Sigaw ni Fred bago umalis at talikuran na naman siya. Dumating si Fred makalipas ang hating gabi at sa pagkakataong yon, muli niyang binuksan ang tungkol sa divorce. 6 years na. Gusto kong tuparin ang kasunduan natin. Gusto ko ng divorce. Mahinahon niyang sabi. Sandaling katahimikan ang namayani sa kanila, saka malamig na sumagot si Fred. Sige. Yun lang, walang pagtutol, walang paghingi ng tawad, walang kahit anong paliwanag, isang salita pero dinurog na ng labis ang puso ni Nora. Pinag-usapan nila ang custody ni Carrie. Malamig, maayos at pormal lang ang lahat. Hanggang sa dumating na ang panahon para umalis at sinalubong niya sa hallway ang nanay ni Fred. Aba, aalis na naman pala. Anas ng ginang. Dapat nga magpasalamat ka. Nabuhay kang reyna kahit pansamantala lang. Hindi nagsalita si Nora. Sige, kunin mo ang pera na binibigay ng anak ko. Bumalik ka na sa pinanggalingan mo. Tinitigan ni Nora ang mother-in-law niya. Lumapit siya ng dahan-dahan at bago pa man makapagsalita ang ginang, isang malutong na sampal na ang kanyang iginawad. Napatigil at napaatras ang ginang habang hawak ang pisngi. Walang hiya ka! Ginawa mong impyerno ang bawat araw ko sa bahay na to. Nanginginig ang boses ni Nora. Araw-araw, unti-unti mo akong winasak. Ngayon tingnan mo ako. Tingnan mo ang babaeng winasak mo. Dahil sa'yo nawala ang isa ko pang anak. Hinding-hindi kita mapapatawad hanggang sa huling hininga mo. Nakatitig lang si Fred sa kanila. Tulala ito at hindi makapaniwala. Mapanuyang tumawa si Nora. Wala naman kasing alam ang asawa niya sa mga nangyayari sa bahay kapag wala ito. Pero syempre, dagdag ni Nora, hindi naman ako minahal ni Fred. Kahit kailan, hindi. Kaya wala siyang pakialam. Oo, Fred, tama ka nang narinig. Sinasaktan ako ng mama mo. Nilalait ang buong pagkatao ko at halos gawin akong katulong sa bahay na to. Pero nagtiis ako. Ang dami mong nagawa sa akin at para sa pamilya ko. Pero okay lang, kasi asawa kita at mahal kita. Pero yun ang pinakamalaking pagkakamali ko sa buhay ko. Na sana, lumaban pala ako. Hindi sana nawala ang anak natin. Nangilid ang mga luha ni Fred. Nora, huwag kang iiyak. Walang hiya ka. Sumama ka kay Grace na totoong mahal mo. Maghihiwalay na tayo. Malamig niyang sabi bago umalis at pumunta sa kotse kung nasaan si Carrie. Simula ng araw na yon, magkahiwalay na nga sila ni Fred. Kung magkikita man, para lang kay Carrie. Ilang taon din ang lumipas, pumanaw ang ina ni Fred. Kahit nagalit siya, nakiramay at pumunta pa rin siya sa libing. Bilang pagrespeto na lang, kahit na hindi yon ang ibinigay sa kanya. Nagpatuloy ang mga buhay nila ni Fred nang magkalayo. Sumubok din siya ng ibang pag-ibig, ng bagong lalaki, pero ilang buwan lang ang itinagal. Dahil kahit na nasaktan siya, si Fred pa rin ang hinahanap ng kanyang puso't isipan. Hanggang isang araw, nakita niya sina Grace at Fred sa isang ospital. May sakit, payat at nanghihina na si Grace. Nagkagulatan silang tatlo, pero hiniling nito na mag-usap sila. Gusto kong humingi ng tawad sa'yo, sabi ni Grace habang nakatanaw sa bintana. Napakurap si Nora. Makasarili ako. Nang malaman kong pinakasalan ka ni Fred, sabi ko sa sarili ko, pera lang ang mana niya. Pero kalaunan, hindi na siya sumasagot sa mga tawag ko.
Hindi na siya ngumingiti. Hanggang isang araw, bumalik siya. Lumapit siya sa akin nang sira na ang pagsasama niyo. Sinunggaban ko ang pagkakataon. Hinalikan ko siya, hinawakan ko, hinayaan niya dahil sa konsensya, hindi dahil sa pagmamahal. Napapikit si Nora sa sakit. Hindi niya alam kung bakit sinasabi pa yun ni Grace. Nagpaubaya na nga siya. Hindi na kami nang mag-divorce kayo. Ayaw niyang makipagrelasyon sa akin, pero pinilit ko lang siya. Nagmakaawa lang ako. Ngayon wala na kaming relasyon. Sinasamahan niya lang ako dahil naawa siya at hiniling ko. Nang gabing yon, hindi niya binanggit ang pangalan ko. Basag ang tinig ni Grace habang nagkakwento. Kahit nang subukan kong palalimin pa, kahit na hinubaran ko siya at muntik nang may mangyari sa amin, hindi ako ang nasa isipan ni Fred. Alam mo ba kung anong ibinulong niya sa tenga ko? Hindi makasagot si Nora. Tumawa ng mapakla si Grace kasabay ng pagtulo ng mga luha nito. Pangalan mo, Nora. Parang nasunog siya nang bawiin niyang sarili niya. Naupo siya sa sahig ng kwarto ko. Hawak ang ulo niya buong gabi. Pinatulog ko na lang siya noon. Pero alam kong wala na ako sa puso niya. Hindi na ako kahit anong gawin ko. Gusto mong maniwala ako na mahal niya ako? Nag-aalab ang tinig ni Nora. Pero pinili niyang pumunta sa'yo. At sinira siya noon. Sagot ni Grace. Galit na galit siya sa sarili niya. Akala mo, ikaw lang ang nasira? Hindi makapagsalita si Nora. Pinakamasaya siya kapag ikaw ang usapan. Lumalambot siya sa paraang hindi ko siya napalambot noon. Nagtayo siya ng pader sa puso niya pagkatapos mamatay ng lolo niya. Pagkatapos naming maghiwalay. Pero ikaw, binaklas mo yon kahit hindi mo sinasadya. May luhang tumulo mula sa mata ni Nora. Nagsisinungaling ka. Mamamatay na ako. Sagot ni Grace. Anong pakinabang ng kasinungalingan ngayon? Tumalikod si Nora. Nakita ko kayo nun sa gallery event. Patuloy ni Grace. Tinitingnan ka niya na parang ikaw lang ang tao sa buong silid. At ikaw, tawa ka ng tawa. Doon ko nalaman, talo na ako, na mahirap nang bumalik sa kanya. Bakit ka pa sumubok? Marahas niyang tanong. Alam mong mag-asawa na kami. Masaya na kami. Sana hindi ka na lang ng gulo. Kung nalaman mo ang totoo na hindi naman talaga kayo magkapatid, sana umiwas ka na lang. Sunod-sunod na bumagsak ang mga luha ni Grace. Dahil desperado ako, dahil gagalit ako, dahil takot akong mamatay na mag-isa, mahal na mahal ko si Fred. Walang salitang tinalikuran niya na lang ito. Hindi niya nakaya ang mga sinasabi ni Grace. Mahirap maniwala, lalo na't pinaramdam sa kanya ni Fred na si Grace lang ang minahal nito. Pinilit niyang makamove on, kaya yon ang kanyang tatahaking landas. Masyadong masakit ang mga nangyari at hindi na siya babalik pa kay Fred. Lumipas ang mga taon, nag-focus na lang si Nora sa pagpapalaki kay Carrie. Hanggang sa nakapagtapos na ng pag-aaral, nagtrabaho, nagkaroon ng boyfriend, at ngayon, ikakasal na. Ate, pasok ka na. Baka malate ka sa flight mo. Saad ng kapatid ni Nora na si Amy. Napangiti naman siya at tumayo. Sunod ka na lang ha. Hihintayin kita ron. Tumawa naman si Amy. Oo, Ate Nora. Susunod ako. Baka magtampo pang pamangkin ko. Naglakad na siya papunta sa loob. Nang maayos ang mga kailangan, dumiretso na siya para sumakay sa eroplano. Inayos ni Nora ang strap ng kanyang leather na handbag at marahang pumasok sa eroplano. Magalang siyang tumango sa flight attendant at nagpatuloy sa paglalakad sa makipot na pasilyo. Sinuri niya ang mga hilera. Pumirmi ang ngiti sa kanyang mga labi. Pagkatapos ng ilang taon, muli niyang makikita ang anak niya at ikakasal na. Pagdating niya sa row 12, tumigil ang kanyang mga mata sa lalaking nakaupo sa upuang malapit sa pasilyo. Nakasandal, may salamin sa mata na bahagyang nakababa at may hawak na libro. Parang bumagal ang takbo ng mundo nang makita niya si Fred. Bahagya siyang napairap. Bakit ito pang walang hiyang tong katabi ko sa upuan? Lumingon si Fred mula sa libro at kumurap ng 2 beses na tila nagulat.
Nora, bakit ka nandito? Pinilit niyang panatilihing walang ekspresyon ng mukha. Bakit? Ano bang ginagawa sa eroplano? Sa tingin mo? Eh di syempre, sasakay. Magtatanong ka bakit ako nandito. Malamang, public transportation ito. Kung ayaw mo akong makita, sana bumili ka ng private jet mo na walang hiya ka. Hindi ba mayaman ka? Minsan na nga lang mapa-business class sa eroplano. May bunggong naman nakatabi. Umawang ang bibig ng kanyang dating asawa na si Fred. Isa lang ang tanong ko, inis na inis ka na agad. Wala pa naman akong ginagawa sa'yo. Hindi ka pa rin nagbabago. Mabunganga ka pa rin. Muli siyang napairap. Ikaw din naman, pangit ka pa rin. Ang tanda mo na. Tumawa ng mapanuya si Fred. Wow naman, coming from you. Ang ganda mo naman pala. Nahiya rin ang tanda ko sa'yo. Matanda ka na rin. Huminga ng malalim si Nora at umupo sa upuang nasa bintana. Maingat niyang isunuot ang navy cardigan at iniiwasang tingnan si Fred. Kumilos si Fred sa upuan nito at mukhang magsisimula na naman. Pareho pala tayong papunta sa Florence. Hindi siya sumagot. Sinubukan ulit ni Fred. Para kay Carrie, syempre, ang hirap paniwalaan. Ikakasal ng anak natin. Oo, ang bilis ng panahon. Sagot na lang ni Nora. Maya-maya pareho na silang tumahimik. Ramdam niya ang bigat ng katahimikan at ayaw niya yon. Pero mas hindi niya hahayaan na masira ni Fred ang buong biyahe. Ilang oras pa naman ang flight na siguradong matagal. Huwag mo akong kausapin, bulong ni Nora. Subukan mo lang at bubuhusan ko yung bibig mo. Sumandal si Fred sa upuan at napabuntong hininga. Ano namang gagawin ko? Kausapin mo rin ako. Baka parehong mapanis ang mga laway natin. Masama niya itong tiningnan. Yan bang ideal mong sitwasyon? Huwag mo nga sabi akong kausapin. Muling ngumiti si Fred. Ang pamilyar na ngiting minsan ay kinahumalingan niya. Pero noon yon, dahil ngayon, kinaiinisan niya na at may dala na ring sakit. Muling nagsalita si Fred. Hindi ka pa rin nagbabago, Nora. Hindi niya nilingon ang dati niyang asawa. Nagbago na ako. Huwag kang magsalita na para bang kilala mo pa rin ako. Obviously, maraming nagbago sa ating dalawa sa loob ng maraming taon. Nagbago na ako. Huwag kang magsalita na para bang kilala mo pa rin ako. Obviously, maraming nagbago sa ating dalawa sa loob ng maraming taon. Halos hindi niya na nga matandaan ang mukha ni Fred. Ayaw niya na rin alalahanin. Pagod na siyang alalahanin. Mag-asawa sila noon na maraming masasaya at masasakit na alaala. Hanggang nauwi sa divorce, mabuti na lang talaga at sa ibang bansa sila nagpakasal. Naging madali ang process para putulin ang ugnayan nilang dalawa. Pero mukhang hindi rin dahil may ugnayan silang buhay na buhay. Nagkaroon sila ng anak. Si Carrie na ngayon dahilan kung bakit sila magkasama muli ngayon ni Fred. Ilang sandali pa, umandar ng eroplano. Pumikit si Nora, ramdam niyang pagkilos ni Fred sa tabi niya. Gaslaw talaga. Bulong ni Nora. Saglit lang yon at sa isang iglap, biglang lumapit ang kamay nito sa kanya sa armrest. Pero agad din yung umurong at nilagay sa sariling kandungan. Walan ang eroplano sa lupa at parang lumundag ang tiyan ni Nora. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik sa normal ang lahat. Dumilat siya at tumingin sa labas ng bintana. Maganda ka pa rin, biglang sabi ni Fred. Lumingon si Nora. Huwag mo akong sisimulan. Huwag kang magkunwaring magkaibigan tayo. Hindi tayo maayos na naghiwalay noon. Hindi ako nagkukunwari. Pasalamat ka nga at sinasabihan pa kitang maganda. Nakangiting sabi ni Fred sa kanya. Huwag mo nga akong ngitian ng ganyan. Hindi ka pwedeng umiti sa akin na parang isang masayang pagkikita ang sitwasyon natin ngayon. Na parang dalawa tayong magkaibigan na matagal nang hindi nagkikita. Natahimik silang muli pagkatapos tumawa ni Fred. Medyo nanginginig ang mga daliri ni Nora kaya itinago niya yon sa loob ng bulsa ng cardigan niya. Ayaw niyang ipakitang apektado pa rin siya. Na ang presensya nito ang nagpapabalik sa mga alaala na dapat sana'y nakalibing na. Sa tingin mo, alam ni Carrie? Tanong bigla ni Fred. Napakunot ang noo ni Nora. Alam ang ano? Tumawa itong muli.
na pareho tayong nasa flight na to. Napairap siya dahil masyadong masaya ang dati niyang asawa. Hindi siya ganun kapili Saka itatrap niya tayo sa ganito alam niyang palagi tayong may away sa tuwing nagkikita. Nagkibit balikat si Fred. Anak natin siya. Paano kung gusto niya pala tayong magkabalikan? Bakit? Natanong mo na ba si Carrie minsan? About sa conventional family na pinamulat natin sa kanya? 5 years old pa lang siya noon. Naghiwalay na tayong dalawa. Alam kong okay lang siya kahit hindi tayo buo. Kahit hindi natin siya magkasamang pinalaki. Alam niya ang nangyari at alam niya rin naman ang aasahan. Hindi mo talaga kilala si Carrie. Matibay ang loob niya. Giit pa ni Nora dahil pakiramdam niya, pinaparamdam ni Fred na mali ang mga naging desisyon nila noon. Mahal niya tayong pareho sa kabila ng lahat. Saad pa ni Fred. Baka naman umaasa lang siya na... Tiningnan ni Nora ng matalim ang dati niyang asawa. Huwag mong ituloy yan. Naiinis na talaga ako. Pwede bang tumigil ka na lang muna sa pagsasalita hanggang sa makalapag ang eroplano to sa Florence at makapaghiwalay na tayong dalawa? Huminga ng malalim si Fred at ibinalik ang atensyon sa libro. Sige, hindi na ako magsasalita. Mamaya, hindi ka na makapagtimpi at sigawan mo na ako. Bumaling ulit siya sa bintana. Wala siyang ibang makita kundi ang ulap. Ano ba kasing klaseng biro ng tadhana iyon? Nakapulupot ang mga braso niya sa katawan at mahina niyang ibinulong. Sa dinami-dami ng flight, sa dinami-dami ng upuan. Anong sabi mo? Tanong ni Fred at bahagyang lumingon sa kanya. Hindi siya tumingin. Wala. Manahimik ka na lang dyan. Naiinis talaga siya kay Fred. Kahit ang pangalan nito'y gumising ng kung anong masalimuot na kirot sa kanyang dibdib. Isang damdaming binalot ng mga alaala. Pinilit niyang ituon ang tingin sa bintana. Malambot, payapa at parang walang bantang mga ulap. Hindi gaya ng sitwasyon niya ngayon. Naalala mo ba? Mahina ang boses ni Fred na muli na namang nagsisimula sa kadaldalan nito. Yung biyahe natin papuntang Paris. Parang may kumirot sa puso ni Nora. Siyempre, naalala niya. Paanong hindi? Ilang taon ang lumipas simula ng honeymoon na yon. Mas bata pa sila noon, magaan ang pagsasama, lasing sa pag-asa at pag-ibig na mayroon sila. Naalala ko, aniya sa wakas. Ngumiti si Fred na parang lihim na natuwa. Ang daming nangyari nun. Nilagnat din ako kinabukasan. Ang ending naudot ang first night natin. Sagot niya at hindi na rin alam kung bakit nadadala siya sa mga pagbabalik tanaw nila. Ewan niya ba? Parang may mahikang biyahe na yon. Subalit alam niya na kailangan niyang pigilan ng sarili. Matagal na silang wala ni Fred. Pagkatapos nilang maghiwalay, may mga ibang tao na rin na dumaan sa mga buhay nila. Nagkaroon siya ng nobyo. Nagkaroon din ito ng nobya. Pero bakit ngayon, pareho na lang din silang single? Bakit parehong hindi na work ang mga relasyon nila? Sinabi ni Carrie na sa labas ng Florence ang venue. Sambit ni Fred. Oo, pinadala niya sa akin ng mga litrato. Walang emosyon ang tinig ni Nora. Pero halatang pilit para lang hindi bumagay sa mga kataldala ni Fred. Ang ganda niya, kahit sa mga fitting pa lang, yung mga pinadala niya nung isang linggo, nakita mo ba? Oo nga. Para siyang bride. Tulad mo nun, nang ikasal ka sa akin. Hirit pa ni Fred. Mabilis siyang napalingon. Fred, kumurap ito. Sorry na, naalala lang naman. Isa lang naman kasi yun sa pinakamasayang araw ko. Humugot siya ng buntong hininga at tumingin sa kabila. Pinakamasayang araw pero bangungot na sa akin simula ng niloko mo ko. Simula nang may ikamak kang babae noon. Kilala mo ko. Ayoko sa manluloko. May trauma ako dyan. Tapos ginawa mo pa rin. Kaya talagang makikipaghiwalay ako sa'yo. Bumaha ang sakit sa mga mata ni Fred. Ang tagal na nun, Nora. Natukso lang ako. Nagkamali ako pero isang beses lang yun. Napailing si Nora. Isang beses, isang minuto, isang segundo man nangyari. Pinili mo pa rin akong lokohin. At mahal mo naman talaga si Grace, hindi ba? Nagkamali ka,
Kaya ito ang naging resulta. Kung sana nakipag-divorce ka na muna sa akin bago ka bumalik kay Grace, hindi sana nangyari yon. Pero bakit pa ba natin pinag-uusapan? Tapos na yon. Matagal na tayong naka-move on. Nagkaroon na rin ng mga bagong karelasyon pagkatapos maghiwalay. Pareho na tayong single ulit ngayon. Pero it doesn't mean na may pag-asa tayong dalawa. Hindi ganun yan, Fred. Huwag tayong magkunwaring parang magkaibigang nagbabalik tanaw, na parang maayos tayong naghiwalay kasi alam mo na hindi. Papunta ka ron para kay Carrie. Ako rin. Yun din ang gagawin ko. Hanggang doon na lang yon. Tumango si Fred. Sige. Panandali ang lumubog sila sa katahimikan. Ramdam ni Nora ang bigat ng nakaraan nilang magkasama. Parang mga bagaheng walang laman pero puno ng damdamin. Mga salitang hindi nasambit. Mga away na walang dulo. Lumapit ang flight attendant, dala ang rattling cart. Chicken or pasta? Tanong ni Fred habang pinipilit pasiglahin ng boses. Chicken, sagot ni Nora at ayaw nang tumingin sa dati niyang asawa. Pareho tayo, dagdag ni Fred at ito na nagsabi sa flight attendant. Iniabot ng attendant ang dalang tray. Parehong chicken ang laman nun. Tahimik silang kumain. Kalahati na ang nauubos ni Nora nang muling nagsalita si Fred. Ngayon ko lang napagtanto na masyado kang mabilis bumitiw sa akin. Hindi ko alam kung anong gusto mong makuha mula sa akin, Fred. Mahina niyang sabi. Ninuya muna nito ang chicken at nilunok bago magsalita. Wala akong hinihingi. Siguro usapan lang para kay Carrie, para sa atin, para sa closure. Ayaw mo bang maayos tayo at mawalang hinanakit sa isa't isa? Umalingaw-ngaw ang salitang yon sa pagitan nila. Closure na para bang ganun lang kadali. Para bang isinalid lang yun sa bag at pwedeng i-check-in bago lumapag. Hindi siya sumagot pero hindi na rin umatras nang bahagyang masagi ng siko ni Fred ang kanya. At hindi rin niya pinigil ang pagtawa nang hindi matuhog ni Fred ang isang madulas na karot. Siguro nga'y pinaglalaruan sila ng tadhana. O baka paalala lang yon na may mga kwento, gaano man kakomplikado, ay nananatili sa malalambot na sulok ng kanilang mga puso. Nakatulog siya sa biyahe pero muling nagising. Maya-maya ay bahagyang dumilim ang mga ilaw sa loob ng eroplano habang papalubog na ang araw. Kumilo siya sa kanyang upuan at sumilip sa bintana. May makakapal at abuhing ulap sa di kalayuan. Isang mahinang ugong ang umalingaw-ngaw sa eroplano. Ilang sandali pa, bigla yung umalog. Isang mabilis na pagbagsak. Saglit lang, pero sapat upang magdulot ng sabayang paghinga ng kaba sa loob ng cabin. Napakapit si Nora sa mga armrest ng upuan. Nagising din si Fred na nasa tabi niya. Bumungad ang tinig ng kapitan sa mga speaker. Ladies and gentlemen, we've encountered an unexpected thunderstorm system. For everyone's safety, we'll be rerouting and making an unscheduled landing in Zurich for the night. We apologize for the inconvenience. May mga pag-ungol, bulungan at kaunting reklamo sa loob ng cabin. Pumikit si Nora at dahan-dahang huminga ng malalim. Ano ba yan? Nakakainis ang delay. Bulong ni Nora sa sarili. Isa pang pag-uga ang nagpayanig sa eroplano. Napaigik si Nora at muling kumapit ng mahigpit sa armrest. Sa pagkakataong yon, ang kamay niya ay napadapo sa kamay ni Fred. Hindi niya agad napansin, hindi yun sinadya. Isa lang yung likas na reaksyon, isang alaala ng katawan mula sa mga nakaraang taon. Hindi inalis ni Fred ang kanyang kamay at hindi rin naman siya bumitiw. Magkahawak pa rin sila, mahigpit noong una, tapos dahan-dahang lumuwag. Parang nawala ang ilang taon sa pagitan nilang dalawa. Kinakabahan talaga ako tuwing landing kapag ganito ang panahon, bulong ni Nora. Alam ko, sagot naman ni Fred. Kapag ganito, halos mawalan ako ng pakiramdam sa kamay sa tindi ng hawak mo. Napairap siya. Hindi ka naman nagreklamo noon. Natawa naman si Fred. Gusto ko kasi yung pakiramdam na kailangan mo ako. Tumingin siya rito. Mas malambot ng itsura nito ngayon. May mga linyang ukit sa palibot ng mata.
Mas marami ng uban kaysa nung huli niyang nakita. Oo, tumanda na si Fred, pero may pamilyar pa rin ginhawa sa anyo nito. Biglang naalala ni Nora na oo nga pala, minsan niya nang naging tahanan ito. Ayaw ko talagang lumapag dito, sabi ni Nora nang makarating na sa airport. Lumapit si Fred habang nakangisi. Anong problema? Hindi mo ba bucket list kang Zurich? Peki siyang ngumiti. Hindi, Fred. Gusto ko ang lugar pero ang kasama, hindi. Ang biglaang overnight stay kasamang ex-husband ko? Hindi parte ng travel goals ko yan. Lalong lumaki ang ngiti nito at halatang natutuwa sa bangayan nilang dalawa. Ako nang tatawag kay Cardi. Sasabihin ko ang nangyari. Tumango na lang siya. Nag-anunsyo ang ilang personnel. Malakas ang ulan at tuloy-tuloy ang masamang panahon. Kaya talagang stuck sila sa lugar na yon bago muling ipagpatuloy ang flight. Kaya walang choice si Nora at ang ibang pasahero kundi ang mag-check-in sa hotel. Pero mukhang may isa silang problema. Good evening! Welcome to Hotel Maravel. Masigla nitong bati. May I know your name? Nora Madrigal, sagot ni Fred habang lumalapit. May reservation kami from Cardi Madrigal. Anong Nora Madrigal? Kumunot ang noo niya. It's Nora de la Cruz, miss. Sige po. Mahinang sabi ng babae sa front desk. Napangiti naman si Nora at inabala na lang ang sarili roon. Pilipino ka pala? Ngumiti naman ito. Yes po, madam. Nag-type ang babae sa keyboard bago muling tumingin sa kanila. Nakalagay po rito Mr. and Mrs. Madrigal, honeymoon suite, room 803. Napataas ang kilay ni Nora. Pasensya na. Honeymoon ano? Medyo nag-aalangang sumagot ang babae. Mukhang ramdam na hindi sila magkasundo ni Fred. Honeymoon suite po. Yun po ang pinareserve sa inyong dalawa. Isa po sa pinakamaganda naming kwarto, madam. Itinaas ni Nora ang parehong kamay. May mali. Hindi na kami ganon. Hindi na kami mag-asawa. Hindi rin kami nandito para sa honeymoon. Na-delay lang ang flight namin. Napapasipol si Fred habang nakasandal sa counter. Magandang kwarto. Makakapag-relax tayo. Huwag ka nang magreklamo, mahal. Anong mahal? Hindi to nakakatawa, Fred. Pabulong na sabi ni Nora. Hindi naman ako tumatawa. Nakangiting sabi ni Fred na mas lalo niyang ikinainis. Wala bang ibang rooms? Tumikim ang dalaga at muling nagsalita. Sa kasamang palad, fully book na po kami dahil sa masamang panahon. Ang honeymoon suite na lang po ang natitirang kwarto. Wala na bang iba? Tanong ni Nora at medyo nauubos na ang pasensya. Kahit dyan na lang ako sa sofa sa lobby. Umiling ito nang may pagalang. Pasensya na po, ma'am. Malaki naman po ang kwarto. Kung ayaw niyo pong magsama, bahala na lang po kayong i-divide ang space niyo po sa loob. Wala na siyang nagawa pa. Ano pa bang choice niya? Hindi kabisado ni Nora ang lugar. Masama pa ang panahon, kaya mahihirapan siyang maghanap ng ibang hotel na pwede niyang tuluyan. Kinuha ni Fred ang card na may halong tuwa at isinuksok yon sa bulsa ng coat. Halika na, mag-honeymoon na tayo. Sinamaan niya ito ng tingin. Lumayo ka sa akin, sisipain talaga kita. Tumawa lang naman si Fred. Tahimik silang sumakay sa elevator. Nakayakap si Nora sa kanyang sarili, nakatingin sa patay sinding ilaw ng mga numero sa itaas. Sa tingin mo, sinadya ni Carrie to? Tanong ni Nora kay Fred. Tumingin sa kanya ang dati niyang asawa. Si Carrie, hindi naman siguro. Alam ba niya na magiging masama ang panahon? Sa kwarto, baka yun na nga lang talagang available. Huwag ka nang mag-inarte. Mas mabuting may matuluyan tayo kaysa sa airport tayo nagpalipas ng gabi. Maya-maya tumunog ang elevator. Naglakad sila sa carpeted hallway at huminto sa room 803. Ipinasok ni Fred ang keycard at binuksan ang pinto. Ang awkward nito, sabi agad ni Nora pagkapasok pa lang nila. Parang brochure ng bagong kasal ang buong kwarto. Isang king size ang nasa gitna, puting-puti ang kumot. May mga petal ng rosas. May towel swan na nakaupo sa silver tray sa paanan ng kama. Katabi ng dalawang heart-shaped na tsokolate.
Kumikislap din ang heart-shaped na jacuzzi sa ilalim ng banayad na ilaw. Bakit kasi ganitong kwarto? Hindi na tayo mag-asawa? Bulong pa ni Nora. Pumasok si Fred at hindi napigilang sumipol. Mas romantiko pa to kaysa sa honeymoon suite natin dati. Saka pwede naman natin gawin yon kahit hindi tayo mag-asawa. Ikaw talaga, para namang hindi ko pa nakita yung katawan mo. Binato niya agad sa pagmumukha ni Fred ang handbag niya. Manahimik ka. Ang tanda-tanda mo na, manya ka pa rin. Napadaing si Fred pero napangiti pa rin at hinubad na ang coat. Tara Nora, ligo tayo sa jacuzzi. Hubad ka na. Kinuha niyang unan at binato ang dati niyang asawa. Naglakad pa si Fred papunta sa mini fridge at binuksan iyon. Tingnan mo to, libreng champagne. Akala nila feel natin ang mood. Akala nila may bakbakan na sa kama. Ibang bakbakan na palang ginagawa mo sa akin. Baka paglabas natin dito, puro pasana ako sa kababato mo sa akin, Nora. Tinaas ni Nora ang isang kilay. Mukha ba akong nasa mood? Talagang magkakapasa ka kapag hindi mo pa itinigil ang bibig mo sa kakaasar mo sa akin. Lumakad si Nora papalayo at tumungo sa malayong bahagi ng kwarto. Pilit na nilalayo ang sarili sa kama. Naglakad-lakad siya, yakap ang sarili, mahinang nagmumura dahil sa sitwasyong mayroon siya. Maya-may narinig niyang pagbukas ng takip ng champagne. Lumingon si Nora. Iinom ka talaga niyan? Bakit hindi? Grabe ang araw na to. Nagbuhos ito ng isang baso at tumigil. Gusto mo? Nag-alinlangan si Nora, pero pumayag na rin naman siya. Sige, kaunti lang. Naalala mo yung Paris? Tanong ni Fred matapos iabot sa kanyang baso. May bilog na kama at walang shower curtain. Natawa si Nora. Oo, pero mas naalala ko na nadulas ka sa sabon. Humalakak din ang lalaki. Natawa ka ng sobra at lumabas yung wine sa ilong mo. Napabuntong hininga si Nora. Grabe yon, pagkatapos kong tumawa, bigla akong nalunod sa wine. Tumingin si Nora sa mga petal sa kama. Hindi pa siya handa sa mga alaala, sa mga nakaraang bumabalik sa di inaasahang pagsasama nila ni Fred sa isang hotel. Malungkot siyang napangiti. Hindi alam ni Nora kung alin ang mas nakakatakot. Ang makasama ulit si Fred o ang maalala kung gaano kadali noon ang lahat. Ako ang sa kama, mariing sabi ni Nora. Lumingon si Fred sa kanya na may pilyong ngiti. Inaasahan ko na. Palagi kang naunang magmarka ng teritoryo. Pero ang laki-laki ng kama. Sigurado namang hindi tayo magdidikit dyan. Pinasingkit ni Nora ang mga mata. Dyan ka sa Chase Lounge, sa sahig, sa bathtub. Kung kakayanin ang likod mo, bahala ka sa buhay mo. Basta wag ka sa kama. Ayaw kitang maramdaman sa tabi ko. Tiningnan ni Fred ang red velvet na Chase malapit sa bintana at napangiwi. Pang-display lang yan. Hindi pang tulugan. Baka pagising ko, korteng question mark ng spine ko. Maawa ka naman sa akin, Nora. Ganyan na ba kasamang ugali mo? Oo, masama talagang ugali ko pagdating sa'yo. Hindi ko problema kahit magmukha kang malaking question mark dyan. Sabi ni Nora habang binubuksan ang aparador. May 2 puting bathrobe na nakasabit ng maayos at may pares ng tsinelas sa ilalim. Dinampot niyang isa, sabay sara ng pinto ng mas malakas sa kailangan. Natawa si Fred ng mahina. Akala ko naman okay na tayo. Pero ikaw nga pala si Nora. Minsan mabait, minsan may topak. Ano pa bang bago? Ang sweet mo talaga, Nora. Sa sobrang sweet mo, sarap mong ipagulong sa kumot at gawin kang lumpiang Shanghai. Huwag mo akong simulan. Banta ni Nora dito. Pumasok si Fred sa banyo para maghilamos. Kinuha ni Nora ang pagkakataong tanggalin ang hikaw at maupo sa gilid ng kama. Maganda ang kwarto kung hindi lang puno ng emosyonal na bagahe nilang dalawa ni Fred. Paglabas ni Fred, nakaroll up ng mga manggas nito. Kunyari, abala si Nora sa kanyang maleta. Huwag kang mag-alala, sabi pa ni Fred. Hindi ko sasakupin ang parte mo sa kwarto. Humiga si Fred sa Chase, halatang hindi komportable at nakalagpas pa ang mga paa.
Bukas pa rin ang ilaw sa parte nito, kaya kitang-kita ni Nora ang bawat pagkilos ni Fred. Narinig niyang huminga ito ng malalim. Umayos ng higa at huminga muli. Nora, tanong ni Fred. Nakatitig siya sa kisame. Ano na naman? Napangiti ang dati niyang asawa. Masaya akong kasama ka ngayon. Kahit na palagi tayong nagtatalo, na-miss kong marinig ang boses mo. Nora, hindi mo na ba talaga ako mapapatawad? Wala na ba talaga? Tumagilid si Nora patalikod. Ang tagal na nun. Huwag na nating ibalik. Kaya kong magpatawad pero hindi ko kayang makalimot. Huwag na nating pag-usapan to. Pagod na ako, Fred. Huminga ng malalim ang dati niyang asawa. Ako rin, pagod na. Naninikip ang dibdib ni Nora. Matagal na namang nangyari ang lahat sa kanilang dalawa ni Fred. Pero nandoon pa rin ang sakit at ang pait. Na kahit pa'y ibang tao pa ang dumaan sa kanila, mananatili pa rin sila sa durog na bahagi ng kanilang mga puso. Kinabukasan, nakatanggap si Nora ng mensahe mula kay Carrie. Hi Mom and Dad! Surprise! Sana hindi kayo magalit. Gusto ko lang talaga kayong bigyan ng oras na kayong dalawa lang. Ako ang pumili ng mga upuan nyo sa eroplano. Sorry sa paggamit po ng connections ko. Ako rin po nagplano ng suite. Lahat. Please, huwag niyo po akong kamuhian. Mahal ko kayong pareho. Kita po tayo sa Florence. Napapikit si Nora. Iyon na nga ang sinasabi niya. Baka na talaga ng anak nila ni Fred ang lahat. Kinuskus ni Fred ang mga mata habang humihikab. May problema ba? Lumingon si Nora sa dati niyang asawa. Si Carrie. Siya ang nagplano nito. Lahat para lang mapagsama tayong dalawa. Sandali silang natahimik. Nagpatuloy si Fred at mas banayad ang tinig ngayon. Gusto lang niya sigurong malaman kung pwede pa bang isave ang pagsasama nating matagal nang nagtapos. Wala siyang karapatang gawin yon. Mahina niyang bulong. Wala, sagot ni Fred. Pero anak natin siya kaya aminin niya man o hindi. Apektado pa rin si Carrie. Pero Nora, may peace of mind ka ba talaga? Yun ba talagang nararamdaman mo nitong mga nagdaang taon? Bumuka ang kanyang labi pero walang lumabas na sagot. Wala siyang masabi dahil hanggang ngayon natatakot pa rin siyang sabihin ang nararamdaman. Pakiramdam niya, huhusgahan siya nito gaya lamang noon. Pakiramdam niya, ipo-point out na naman nito ang kanyang mga pagkakamali. Umupo si Fred sa gilid ng kama. Gusto mo bang pag-usapan natin? Tayo. Huminga ng malalim si Nora. Hindi siya handa. Para sa kanya, wala nang sense na pag-usapan pa ang mga bagay na tapos na. Sa halip na sumagot, lumabas na lang siya ng suite nila. Pilit iniiwasan na bumalik na naman ang issue nila sa nakaraan. Pero nang bumalik si Nora sa loob, nakita niyang pursigido si Fred na makausap siya. Para bang hindi ito matatahimik na hindi nila mapag-usapan ang mga issue nila na naiwan ng nakatenga noon. Kaya naman, walang nagawa si Nora kung hindi ang pagbigyan. Bakit ba nangyari sa ating dalawa to? Tanong ni Nora. Bahagyang napayuko si Fred. Marahil naalala nito ang mga nangyari noon sa kanila. Nang maghiwalay sila, hindi na rin naman nila napag-usapan pang lahat. Basta na lang sila nag-away noon. Palagi. Pagkatapos niyang makunan sa pangalawa nilang anak. Natapos ang relasyon nila, nagalit pa rin si Nora rito. Kung nagkikita man sila ngayon, pinipili niya na lang maging civil. Dati akong naghihintay sa loob ng sasakyan kapag umuuwi. Hindi muna ako umuwi agad. Mahina pang sabi ni Fred. Kumunot ang noon ni Nora. Ano? Bago ako pumasok sa bahay o bago ko paandarin ng sasakyan pagkatapos ng trabaho. Mapaklang tumawa si Fred. Nakakatawa na dumating sa akin ang panahon. Kahit sarili kong asawa, natatakot akong harapin. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kutsarita. Umiwas si Nora ng tingin. Yun ang panahon na sobrang nayanig na ang kanilang pagsasama. Mga panahong hindi niya na talaga nakikita ang pag-asa. Hindi ko alam yon. Aniya rito. Bababa at pigil ang tinig ni Fred.
Pakiramdam ko noon, lahat ng salitang sinasabi ko ay mali. Na parang kahit anong gawin ko, kulang pa rin talaga. Kaya tumigil ako magsalita. Tumigil akong makiramdam. Napagod akong suyuin ka. Bumaha ang pait at hinanakit sa mga mata ni Nora. Kaya hindi mo na ako pinapapasok sa mundo mo. Kaya sa halip na tibagin ang mga pader na itinayo ko, naghanap ka na lang ng iba na alam mong madaling mong mapapasok. Sorry, nagkamali ako. Bahagyang napayuko si Fred at bakas ang guilt sa mukha nito. Nagpapagabi ako sa trabaho kasi mas madali yun kaysa harapin ang katahimikan. O ang paraan ng pag-iwas mo tuwing hahawakan ko ang kamay mo. Miss na miss kita. Kahit nasa bahay ka naman kapag umuwi ako. Ang hirap maniwala sa'yo. Napayuko si Nora habang nanginginig ang tinig. Akala ko tumigil ka na sa pagmamahal sa akin. Kaya inihanda ko ng sarili ko para sa katapusan. Aminin mo na pareho tayong sumuko sa isa't isa. Kumikinang ang mga mata ni Nora. Labis talagang sakit na nararamdaman niya sa kanyang puso sa tuwing pinag-uusapan ang nakaraan nila ni Fred. Matagal siyang tumingin sa bintana bago muling nagsalita. Madaling araw, madalas akong nagigising. Bulong pa ni Nora. Hahaplusin ko ang kama. Titingnan kung nandoon ka pa. Kahit hindi tayo nag-uusap. Kahit hinga mo lang sa dilim. Minsan gusto ko na lang sanang palagi mo na lang akong awayin. Napatulan mo ang stress ko, ang topa ko. Kasi kahit inaaway, ibig sabihin, may nararamdaman pa rin. Pero, ano bang ginawa mo? Umiwas ka lang naman. Naghanap ka ng comfort sa kanlungan ng ibang babae. Napalunok si Fred. May bumagsak na luha sa pisngi nito na agad nitong pinunasan. Napailing si Nora. Wala itong karapatang umiyak dahil pinili naman ito namang babae. Kaya kahit parang nararamdaman niyang gusto pa ni Fred ng chance, hindi niya na talaga maibigay. Pinili siyang saktan ng dating asawa sa pinakamasakit na yugto ng buhay niya. Kaya kahit nagpatawad siya, hirap na hirap pa rin siyang makalimot. Mabangis at malungkot na tumawa si Nora. Akala ko tatanda tayong magkasama. Pero wala, maraming nangyari. Suot ko pa rin ang relong bigay mo. Ipinakita ni Fred ang pulso. Tumigil ng gumana 2 taon nang nakalipas. Paulit-ulit kong sinasabing ipapaayos ko. Kaso wala lang akong time. Pero siguro dahil kasabay ng pagtigil ng relong to, ang pagtigil din ng pagsasama natin. Pero kahit na naghiwalay na tayo, hindi ko pa rin nagawang alisin. Matagal na tinitigan ni Nora ang relo habang nanginginig ang mga labi. Regalo niya yun kay Fred noong 2nd anniversary nila. Sobrang tagal na nun, wala na nga ang wedding ring niya sa kanya. Pero si Fred, nandito pa rin ang mga bagay na mahalaga sa kanila noon. Umiwas siya ng tingin dito. Akala ko, itinapon mo na. Hindi ko kaya. Ani Fred. Paalala to na naging parte ka ng buhay ko, Nora. Ikaw ang lahat para sa akin. Hindi ko lang alam kung paano ipakita yun nung naging mahirap ng lahat. Naging mahina ako na naghanap ako ng lakas sa ibang babae. Muling inabot ni Nora ang baso ng tubig habang bahagyang nanginginig ang mga kamay. Huwag na lang natin pag-usapan. Kaya siguro takot na takot pa rin siyang pag-usapan. Alam niyang natatakot pa rin siya. Hindi niya kayang harapin ang mga nangyari noon. Hindi niya pa kayang kalimutan ang mga sakit na idinulot nila ni Fred sa isa't isa. Kinabukasan, tumuloy nga sila sa Florence. Maayos ang paglapag, may nakatalagang sasakyan sa labas na inutusan ni Carrie para sunduin sila. Sa harap umupo si Fred, sa likod naman si Nora. Mabuti na lang dahil pagkatapos ng pag-uusap nila, hindi nila alam kung paano titingnan ng isa't isa. Tahimik ang biyahe papuntang Tuscan Villa. Maliban sa paminsan-minsang sulyap ni Fred sa salamin, marahil ay tinitingnan nito kung natutulog siya. Nang makarating, nasa hagdan si Carrie, kumakaway na parang hindi sila na-stranded ng ilang araw. Na para bang hindi ito ang nagplano ng lahat para ipilit ang pagkakalapit nila ni Fred.
Mama, nakarating na po kayo, sigaw ni Cardi habang papalapit. Tumaas ang kilay ni Nora. Halos hindi. Niyakap siya ni Cardi, mahigpit at mas mahaba kaysa inaasahan. Natigilan si Nora saglit bago ibinalik ang yakap. Galit pa rin ako sa'yo, bulong ni Nora. Alam ko po, sagot ni Cardi sa tenga niya. Sorry po. Lumapit naman si Fred na may kaunting ngiti. Mukhang hindi gumana ang plano mo, Cardi. Ngumiti naman ang anak nila. Sigurado ka po bang hindi gumana? Natawa si Fred. Napairap na lang si Nora pero hindi siya tumutol. Wala siyang lakas o baka wala na siyang paninindigan sa mga bagay na pinaniniwalaan niya noon pa man. Sana naman magkahiwalay ng tutulugan namin, anak, sabi agad ni Nora at ayaw tapunan ng tingin si Fred. Marahang tumango si Cardi. Yes po mama, wag po kayong mag-alala. Magkahiwalay ang kwarto nila ngayon. May kakaibang ginhawa si Nora nang marinig iyon, pero may kakaibang lungkot na hindi niya alam kung saan nanggagaling. Pumasok na siya sa kanyang silid at nagpahinga muna. Maya-maya ay nagpalit siya ng sandals, sinuklay ang buhok at naglakad-lakad sa hardin. Nakita siya ni Fred sa ilalim ng puno at tinatanaw ang malawak na tanawin ng paligid. Ang ganda ng venue ng pinili nila ni Cardi, saka ng mapapangasawa niya, sabi ni Fred nang tumabi siya. Big time ang mapapangasawa ni Cardi. Multi-billionaire dito. Sino bang mag-aakala na dito ikakasal ang anak natin at makakapangasawa ng ganito kayaman? Tuwang-tuwa siya sa mga Italian weddings noon. Pinapapos pa niya ako ng mga eksena sa pelikula para makapag-take ng notes. Naging flight attendant, naging receptionist sa hotel dito at pinasunod tayo. Ngayon ikakasal na siya. Hindi pa naayos ang papers ko kaya siguradong mamimiss ko si Cardi na kasama sa Pilipinas. Mag-isa na naman ako ulit kapag umuwi ako, sagot ni Nora at napabuntong hininga. Napatingin sa kanya si Fred para bang may gusto itong sabihin pero hindi nito magawang maituloy. Bakas na bakas ang pag-aalinlangan sa mukha nito. Sa tingin mo ba naging mabuti tayong magulang? Biglang tanong ni Nora. Hindi agad sumagot si Fred. Sa tingin ko, sinubukan natin. Kahit na hindi tayo buo, sinikap pa rin nating mapalaki siya ng maayos. Kinagabihan, magkakasama sila sa rehearsal dinner. Suot ni Nora ang navy dress na regalo ni Cardi. Simple, elegante. Si Fred naman ay may linen shirt na pinilit bilhin ni Cardi para sa ama. Pero kahit hindi magkatabi, napapatingin sila sa isa't isa. Sa gitna ng mga toast, sa gitna ng tawanan, sa gitna ng mga speech ng tipsy ng mga kamag-anak at kasama sa kasal, nahuhuli nila ni Fred ang paningin sa isa't isa. Nang mapagod mula sa dinner at rehearsal kanina, bumalik na sila sa kanya-kanyang kwarto. Kasabay niya si Fred sa paglalakad. Huminto sila sa harap ng pinto ni Nora. Nagkatubili naman si Fred at parang ayaw pa siyang pumasok doon. Si Cardi, panimula ni Fred habang kinakamot ang batok. Nagpabook ng isa pang kwarto para sa akin. Para kung gusto mong magkaroon ng space. Lumingon si Nora sa dating asawa ng dahan-dahan. Bahagyang bumuka ang mga labi niya. Sa pagkakataong yon, parang gusto niya nalang pakawalan lahat ng sakit na nadarama niya. Parang gusto niya ulit pagbigyan ng puso sa pangalawang pagkakataon. Space? Kailangan ba natin yon? Tahimik at halos may lungkot sa tinig ni Nora nang magsalita ito. Fred, matagal na tayong may space sa isa't isa. Ilang taon na. Hinawakan niya ang saradura. Binuksan ang pinto at tumabi. Pumasok ka. Nanlaki ang mga mata ni Fred pero agad namang sumunod sa kanya. Manghang-mangha itong nakatingin sa kanya at hindi makapaniwala. Inalis ni Nora ang kanyang takong at naupo sa gilid ng kama. Nanatiling nakatayo si Fred bago marahang umupo sa sofa malapit sa bintana. Saglit silang nanahimik, hindi dahil sa awkwardness kundi sa bigat na parang nasa gilid sila ng isang bagay na marupok at hindi masabi. Hindi kita iniimbitahang pumasok para, alam mo na, ani Nora at hindi agad makatingin ng diretso. Napalunok naman si Fred. Alam ko. Gusto ko lang,
Bumuntong hininga si Nora at naglakas loob na tumingin dito. Gusto ko lang tapusin na itong hidwaan nating dalawa. Tumango agad si Fred. Ako rin. Naalala mo pa ba nung sinabi ko sa'yo na buntis ako sa pangalawa natin? Tanong niya at pilit na pinipigilan ang sariling umiyak. Sobrang saya ko noon, kaso nawala siya. Na-stress ako, hindi ko alam ang gagawin. Ang dami-daming tumatakbo sa isipan ko. Dumagdag pa ang mama mong walang ibang ginawa kundi diktahan ng buhay ko sa kung anong dapat kong gawin bilang asawa mo. Umusog si Fred at inilapat ang mga siko sa tuhod. I'm sorry. Sorry sa mga nagawa sa'yo ni Mama. Sorry talaga. Alam kong ayaw sa'yo ni Mama pero hindi ko alam na malupit siya sa'yo. Na palaging unfair ang pagtrato niya. Nang mawala ang pangalawa nating anak, hindi ko alam kung paano kita aabutin. Parang napunta ka sa lugar na hindi ko kayang sundan. Tama ka. Pag-amin ni Nora. Lunod ako sa lungkot, kaya ako natahimik. Tumigil ako magsalita. Nagtayo ako ng mga pader, Fred. Para ibilanggo ang sakit na nararamdaman ko at itaboy ka. Itataboy kita kasi ikaw naman ang nagdudulot ng sakit sa puso ko. Yumuko si Fred at puno ng hiya ang boses. At lumayo ako. Hindi man lang kita sinuyo. Wala nang sinabi si Nora pero ramdam niyang bumalik ang tensyon sa hangin. Ganon palagi pagkatapos nilang maghiwalay dalawa. Umawang ang bibig ni Nora nang lumapit si Fred at dahan-dahang lumuhod sa harap niya. Patatayuin niya sana ito pero niyakap lang nito ang kanyang mga binti. Fred, ano bang ginagawa mo? Naluluhang tanong ni Nora. Yun ang unang beses na nakita niyang lumuhod si Fred. Nasanay siyang palaging nasa taas ang dating asawa. Na hindi ito ang klase ng lalaki na marunong magpakumbaba. Kahit nang inaya siya nitong magpakasal, hindi naman ito lumuhod sa harap niya. Kaya nang makitang lumuhod si Fred sa harap niya, parang hindi lang kapatawaran ang hinihingi nito, kundi inaalay na ang buong buhay sa kanya. Tumingala si Fred at puno ng luha ang mga mata. Patawarin mo ako sa lahat. Parang awa mo na. Patawarin mo ako sa lahat ng maling desisyon ko. Sobrang gulong-gulo ng isipan ko. Hindi ko na alam kung anong tamang gawin. Sorry kung nasaktan kita ng sobra. Pagkatapos natin maghiwalay, sumama ko kay Grace. Naging kami pero hindi ko na nararamdaman ang pagmamahal na naramdaman ko noon. Sumama na lang ako dahil yun ang hiling niya bago mamatay. Pero kung kailan wala ka na sa akin, saka ko lang na-realize na ikaw lang. Ikaw pa rin, Nora. Ikaw palagi. Hindi lang kita asawa. Ikaw ang kapayapaan ko. Ang tahanan ko. Nanginginig ang mga labi ni Nora. Kung ganon, bakit hindi ka lumaban para sa atin? Nang sinabi kong pagod na ako at sumusuko na, kahit isang beses, hindi ko man lang naramdaman ang pagsuyo mo. Alam kong nagpakasal tayo para sa ikaka-benefit ng isa't isa. Sinalba mo ako nung panahon na kailangan kita. Pinakasalan kita noong panahong kailangan mong lumayo kay Grace. Pero nang tumagal ang relasyon natin at nalaman mo ang totoo tungkol sa pagkatao ni Grace, kitang-kita ko na nayanig ka. Sinabi mong mahal mo ko, pero hindi. Kinaya ko magtiis sa mama mo sa mga ginagawa niya sa akin noon. Pero ang makita ka na hindi pa makausad kay Grace, yun ang mas nakapagpadurog sa akin. Kaya pakiramdam ko noon, bakit pa kita ilalaban kung halata namang ayaw mo na rin? Sorry. Sandaling katahimikan ang namayani sa kanila. Sorry kung huli ko nang na-realize. Akala ko na wala ka na. At galit ako sa sarili ko na hinayaang umabot tayo doon. Na hindi ko napagtanto na mas mahalaga ka pa sa buhay ko. Natahimik ulit silang dalawa pero pareho na silang lumuluha. Pareho na nilang pinakakawala ng sakit na matagal na nilang hindi napapag-usapan. Miss na kita. Bulong ni Fred at bahagyang napapahikbi. Miss ko na lahat pero naduduwag akong suyuin ka. Balikan ka dahil natatakot na ako na kung ano ang magiging reaksyon mo. Nanginginig na ako kapag galit ka. Pakiramdam ko,
Kapag binalik mo sa akin lahat ng kasalanan ko, para na rin akong naubusan ng hininga. Hindi niya na rin napigilang humikbi. Ganon din naman ang pakiramdam niya. Ayaw niya itong harapin, kausapin, dahil natatakot siyang maipamukha ulit sa kanya na si Grace pa rin ang mahal nito at hindi siya. "Miss na din kita," sabi ni Nora at huminga ng malalim. "Pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin ang hindi ako mukhang mahina. Akala ko ang ibig sabihin ng pagmamahal ay pananatiling matatag. Pero ang totoo, manhid na lang ako. Manhid na lang talaga ako sa lahat ng sakit na meron ako." Hinawakan ni Fred ang kanyang kamay. Hindi ka naging kulang, Nora. Ako ang nawala. Ako ang nagkamali. Pero nakita na kita ngayon. Dati pa kitang nakikita kung alam mo lang. Buong buo at mahal na mahal kita. At alam kong nasaktan kita sa paraang hindi ko kayang ganap na ayusin. Hindi ko hinihingi ang bagong simula dahil imposible na yon sa dami ng sakit na ibinigay ko sa'yo. Ang gusto ko lang pagkakataong tumabi sa'yo ulit. Hindi para ayusin agad ang lahat, kundi para samahan kang matutong muli. Kahit araw-araw kang magalit sa akin, tatanggapin ko yon. Kahit araw-araw mong ipaalala ang kasalanan ko sa'yo, ayos lang din. Basta Nora, hayaan mo lang ako sa tabi mo. Hayaan mo akong bumawi sa lahat. Please. Pumapatak na ang luha ni Nora. Gusto niya nang pakawalan lahat ng hinanakit na mayroon siya. Gusto niya na lang kalimutan ang mga nangyari at tanggapin ulit sa buhay niya si Fred. "Ikaw ang pinakamahal ko. Ikaw lang ang minahal ko ng ganito, Fred," bulong ni Nora at huminga ng malalim. Hindi umatras si Nora. Lumuhod din siya at sinapo ang mukha ng dating asawa. Inilapit niya ang noo sa noo ni Fred at dahan-dahang huminga. "Pinapatawad kita ng buong buo," sabi ni Nora at hinalikan sa mga labi si Fred. "Hindi dahil humingi ka, kundi dahil pagod na akong dalihin lahat ng to ng mag-isa." Marahan niyang niyakap si Fred. Matagal silang nanatiling ganoon, magkayakap sa gitna ng lungkot, ng alaala, ng sakit ng mga taong sumubok, nabigo at pinili pa rin bumalik. Humiga rin sila kalaunan. Nasa likod niya si Fred at nakayakap sa bewang niya. Nag-usap sila sa dilim tungkol sa nawala nilang anak, tungkol kay Carrie at lahat ng masasayang alaala na mayroon sila noon. Dumating ang araw ng kasal ni Carrie. Masigla ang gabi, may nagkakantahan, may nagsasayawan at maraming pagkain. Nasa gilid si Nora, tahimik at kontento. Pinagmamasdan niya ang kanyang anak na kay ganda, kay saya, habang nakayakap sa asawa nito. Napuno ng init ang dibdib ni Nora, hangad niyang hindi ito matulad sa kanya na nabigo at hindi naging maganda ang buhay may asawa sa simula. Hawak niya ang kanyang baso ng alak nang may tumawag sa kanya. "Mama?" Boses yun ni Carrie. "Magbobokitos na kami. Sama ka rito?" Napakurap si Nora. Tiningnan niyang paligid saka itinuro ang sarili. Ako? Carrie, wag kang magbiro. Matanda na ako at nanay na ako." "Opo, ikaw." Nakatayo sa gitna si Carrie habang nakangiti. "Single ka pa rin naman po, 'di ba? Kaya pwede ka pa rito, Mama." Nagtawanan ng ilan. Nagbulungan pa ang mga bisita. Bahagya tuloy siyang nahiya. "Sige na, Ate Nora." Sigaw ng kapatid niyang si Amy. Dahan-dahang tumayo si Nora habang namumula ang pisngi. "Totoo ba to? Anak, nakakahiya. Hindi naman ako dalaga." Ang mga bridesmaids ni Carrie, bata, nakainom at masaya na nakaayos sa unahan. Si Nora naman ay nakapwesto sa pinakadulo, halatang naiilang pero nakangiti. Humarap si Carrie sa kanila, hawak ang bouquet, itinaas nito yon sa likod ng ulo, pero sa halip na ihagis, huminto ang kanyang anak. Lumingon ito at lumapit kay Nora. "Anong ginagawa mo?" Mahinang tanong ni Nora. Huminto si Carrie sa harap niya at iniabot ang bouquet. "Hindi mo po hahabulin kasi kusang pupunta sa'yo, Mama." "Carrie, ano ba?" Hindi niya na natapos ang sasabihin. Humina ang musika at tumahimik ang mga tao. At mula sa likuran niya, nandoon na pala si Fred. "Nora!"
Lumingon siya. Nandoon si Fred, kinakabahan ngunit nakangiti. Nakaayos ito, malinis na suit, walang necktie. Nanginginig pa nga ng bahagyang mga kamay. Napasinghap si Nora nang lumuhod ang dati niyang asawa. Hindi, bulong ni Nora. Fred, palagi akong naiinis sa sarili ko. Naiinis ako na kailangan pa kitang maiwala sa piling ko para lang makita ko ang halaga mo. Sabi ni Fred habang nanginginig ang tinig. Ginawa ko ang lahat ng mali bago ko naintindihan kung anong klaseng pag-ibig ang meron tayo at kung gaano ko pa rin ito kagusto. Hindi napigilan lumuha ni Nora habang yakap ang bouquet. Fred naman, nakakahiya. Hinabol ko ang mga bagay na pamilyar. Akala ko mapapalitan itong sakit ng pagkawala natin, ang anak natin, ng relasyon natin. Tuloy ni Fred habang nanginginig ang mga luha. Pero wala akong kapayapaan. Hindi sa nakaraan, hindi sa pride ko. Walang makagagamot sa lahat ng sakit na nararamdaman ko, kundi ikaw lamang. Walang panahon na kayang paghilumin ang mga sugat na iniwan ng pagsasama nating dalawa. Ikaw lang ang gamot. Ikaw lang ang makakapagpagaling. Kaya heto ako at bumabalik sa'yo. Ipagpaumanhin mo kung itinanggi ka ng puso ko noon na hindi sigurado kung sino bang mahal. Dagdag pa ni Fred habang inilalabas ang isang maliit na kahon. Ikaw ang tanging tahanan ko, kahit na ako mismo ang sumira noon. Kung papayagan mo ako, gusto kong buuin ulit. Hindi para sa nakaraan natin, kundi para sa kung anong meron pa tayong pwedeng buuin. Binuksan nito ang kahon, isang simpleng gintong singsing. Walang diamante, pero halos katulad lang dati ng kanilang wedding ring. Napasinghap si Nora, napaluha at nanghina ang mga tuhod. Nora, pakakasalan mo ba ako ulit? Tanong ni Fred habang namamaos ang boses. Ngayon, hindi na to dahilan para sa ibang tao. Gusto kong pakasalan ka na punong-puno na lang ng pagmamahal. Humawak sa dibdib niya si Nora. Oo, magpapakasal ulit ako sa'yo. Tumayo si Fred at isinuot ang singsing sa daliri niya. Nakapikit at puno ng damdamin na hinalikan nito ang kanyang kamay. Kahit nagpalakpakan ang mga tao at sumisigaw sa sayang nararamdaman para sa kanila, walang ibang marinig si Nora kundi ang malakas na tibok ng kanyang puso. Makalipas ang ilang buwan, muli silang bumalik sa Pilipinas. Pagka-uwi pa lang, inasikaso na agad nila ni Fred ang kanilang kasal. Ayaw na rin naman nilang patagalin pa. Napag-usapan nila ang isang beach wedding dahil yon ang pangarap na kasal ni Nora noon. Kaya namalayan niya na lang ang sarili na nakatayo sa ilalim ng floral arc sa isang tahimik na tabing dagat sa Batangas. Nandoon ang mga kaibigan nila at ang mga pamilyang nagmamahal sa kanila. Ngayon, mas matanda na sila, pero pareho pa rin ang kabaliwan at ang pag-ibig na nadarama. Nasa tapat niya si Fred, suot ang isang barong Tagalog na may borda. Kumikislap ang mga mata nito sa luha, ibang-iba sa unang beses na pinakasalan siya nito noon. Fred, bulong niya habang nanginginig ang tinig. Matagal akong nagkunwaring okay lang ako, na hindi kita namimiss, na ang pag-ibig natin ay parte na lang ng nakaraan. Pero kahit galit ako, kahit pagod ako, dala-dala pa rin kita sa puso ko. Tumulo ang luha sa pisngi ni Fred at umusal ng mga salita ng pagmamahal sa kanya. Tinayo ko ang pader para hindi na ako masaktan, pero hindi ko alam, yun palang lalong sumira sa akin. Garal-galang boses na sabi ni Nora. Hinawakan ni Fred ang kanyang kamay. Pinapatawad kita, bulong ni Nora. Sa sakit, sa katahimikan, sa mga kasalanan mo sa akin noon. At pinapatawad ko rin ang sarili ko sa paglayo sa'yo. Dahil kahit kailan, kahit sa gitna ng lahat ng nawala, mahal pa rin kita. Pinunasan ni Fred ang luha sa kanyang mata. Nang ito naman ang magsalita sa microphone, bigla itong napahikbi, kaya tumawa ang mga bisita. Sinapo niya naman ang mukha nito para pakalmahin. Akala ko, kailangan kong hanapin ang sarili ko sa iba.
sabi ni Fred habang garalgal ang boses. Na baka may kapayapaang mahanap ako sa labas. Pero hindi ko alam, nasa iyo palang lahat. Hindi ko agad napagtanto na may dahilan nga palang Diyos kung bakit ibinigay ka niya sa akin noon. Hindi ko alam na ikaw pala talaga ang nakatadhana sa akin. Patawarin mo ko. Mahal, patawarin mo ako kung naligaw ako, kung nagkamali ako. Huminga ito ng malalim. Nung nawala ang pangalawang anak natin, hindi ko alam kung paano magdadalamhati kasama ka. Akala ko lakas ang pananahimik at doon ako nagsimulang lumayo. Doon ako nagsimulang manakit, pero hindi ko alam na kapag nasasaktan ka, mas lalo ko lang palang dinudurog ang sarili ko. Saka ko lang napagtanto kung kailan wala ka na sa piling ko. Pero sa bawat taon, bawat kirot, natutunan ko na ang tunay na pag-ibig ay hindi perpekto, kundi ang paulit-ulit na pagbalik sa isa't isa. Nora, ikaw ang dakilang pag-ibig ng buhay ko. Noon, ngayon at mula rito. Hindi na ako lalayo. Hindi sa lungkot, hindi sa tuwa, hindi sa'yo. Umiiyak na silang pareho. Wala na silang itinago sa harap ng maraming tao. Para bang okay lang sa kanila na makita ng lahat ang sakit na nararamdaman nilang dalawa. Sa mga sumunod na araw, nanatili sila sa beach. Magkahawak kamay silang naglalakad sa dalampasigan, dinadama ang mga panahong magkasama sila. Akala ko hindi na tayo makakarating dito, bulong ni Nora. Ako rin, sagot ni Fred. Pero narito tayo. Huminto sila sa gilid ng alon. Tinitigan ni Fred ang abot-tanaw. Dito ko unang natutunang mahalin ka, sabi ni Nora. Nang magbakasyon tayo rito, binigay ko ang sarili ko sa'yo at binuksan natin ang posibilidad na baka matutunan nating mahalin ang isa't isa. Dito rin nabuo si Carrie, kahit na alam nating dalawa na hindi pa tayo buong nagmamahal sa isa't isa. Humarap si Fred sa kanya. Nung unang beses na may nangyari sa atin, pakiramdam ko, obligasyon ko yon na kailangan kong gampanan. Asawa kita kaya pakiramdam ko, kailangan kong gawin yun. At ikaw, alam kong ganun ang nararamdaman mo. Kasi para sa'yo, malaki ang utang na loob mo sa akin. Pero ang hindi ko alam, may munting pagmamahal na naman talaga sa pagitan natin. Hindi lang talaga matibay. Hinaplos ni Nora ang mukha nito. Kalimutan na natin yun, mahal. Ang mahalaga, sigurado ng mga puso natin na buong buo ang pag-ibig na mayroon tayo sa isa't isa. Muling naglapat ang kanilang mga labi bago siya mahigpit na niyakap ni Fred. Yakap yon hindi dahil sa lungkot, kundi sa isang kasiyahang napakatindi at napakaganda. Nakabalik sila hindi lang sa isa't isa, kundi sa tahanan, sa pag-ibig at sa kapayapaan. Ang kwento ni Nora at Fred ay paalala na ang pag-ibig ay hindi laging tuwid ang landas. Minsan, ito'y lumiliko, nababasag, at sa tamang panahon ay muling natatagpuan kapag bukas at handa na ang mga puso. Tinuturuan tayo nitong ang paghilom ay nangangailangan ng panahon na ang pagiging totoo at marupok ay isang anyo ng lakas. At ang pagpapatawad ay maaaring maging tulay tungo sa isang mas matibay na pagmamahalan. Ipinapakita ni Nora at Fred na hindi kailanman huli para muling piliin ang pag-ibig, muling buuin ang tiwala, at muling umuwi, hindi lang sa isa't isa, kundi pati na rin sa kanilang mga sarili. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.